Makakasingil ka lang ng mataas na price kapag tumaas na yung value ng product mo. Hangga't hindi kayang bumili ng customer yung business mo, wala kang business talaga. Hello guys! Welcome sa ating masterclass kung saan itong podcast na to ay hindi lang karaniwang usap-usapan at conversation kundi marami kang matututunan na value at napaka-solid dahil ang guest natin ngayon ay hari ng online education subscription. He is the founder of the first and biggest online business school in the Philippines. Walang iba kundi ang ating idol ng lahat. Idol na idol ko rin at idol ng lahat ng mga tao. He is the owner of hustleruniversity.com.ph. Walang iba kundi si Don Zamora. Hello, Thank Idol you. Don. Nice Thank meeting you for having me. At thank you for investing your time. Pleasure to be here. Grabe, thank you for accepting my invitation. Grabe, napaka-solid ng... Solid. Grabe, ang dami ko natutunan so far nung bago tayo nag-podcast. Ang dami, sa kwentuhan pa lang natin. Ang dami kong mga naituro. Ang dami agad na value na naituro mo sa akin, no? Kaya naman, bago tayo mag-start, baka yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood, meron silang gusto munang malaman na, can you please tell me more about your quick backstory lang kung bakit umabot ng 1 million per coaching session yung yung ino-offer mo, bakit ganun kalaking value, ganun kataas? Hindi naman kaagad ako nag-umpisa sa yung pagiging successful. Dumaan din ako sa mga struggle, mga challenges. Oh, nung kabataan ko, namasukan din ako sa mga factory. Tapos, nag-iisip din ako mag-business. Tapos, meron akong nakilala. Nung panahon kasi na yon, sabi ko gustong-gusto ko nang gustong-gusto ko nang kahit papaano umasenso eh. Oh. Sabi ko paano kaya ako makakaalis dito sa sa kahirapan. So sabi ko namumulot ako ng basura noon eh para lang makaraos sa isang araw. Grabe, no? Oo. So nung habang namumulot ako ng basura, meron ako nakita dito sa may White Plains, isang babaeng nag-aayos ng gulong. Wow. Oo, tapos sabi ko, Miss, kita ko maganda eh. Kung Miss, pwede ba kitang tulungan? So, tinulungan ko. Tapos in return, siguro natuwa sa akin. Sabi niya, Don, tara sa bahay, kain tayo para makabawi naman ako sa'yo. So, punta kami doon. Pasok kami ngayon dito sa White Plains. Pagpasok namin dito sa bahay nila, pagbukas niya, nakita ko sobrang gandang bahay. First time ko makakita ng sobrang gandang bahay. Wow. Oo, tapos ang kapansin-pansin doon sa bahay niya, meron siyang isang wall na parang may mga ugat ng dahon ng parang may mga black wall tapos parang may mga texture ng mga ugat-ugat ng dahon. Gold naman ngayon yung mga ugat-ugat. Sabi ko ang gandang nito, ang gandang ang gandang luxury, wall. no? Oo, parang luxury, sabi ko ganoon. So nagkumain kami, nag-inuman kami, naging magkaibigan kami. Tanong ako ng tanong sa kanya, paano siya nagkaroon ng gantong kagandang bahay. Sabi ko, saka naiintriga ako sa wall. Sabi ko, ano ba yung wall na yan? Sabi ko, ano bang ginagawa mo sabi ko, what do you do for a living? Ano ba yung negosyo mo? Sabi ko, gusto ko malaman. Sabi niya, doon nakikita mo ba yung wall na yan? Yan ang negosyo ko. Sabi ko, paano? Halika, punta tayo dito sa factory niya. Pagdating namin doon sa factory niya, nakita ko merong mga langka, dahon ng langka, nilulubog ngayon sa parang chemical. Wow. Pagbaba ng langka, pag-angat ng langka, parang skeleton na siya. Nawawala na yung mga parang skin niya. Mga dahon-dahon yung... Oo, mga dahon-dahon. Skeleton na lang yung natira, no? Oo, ang dami niyang employee. Tapos, yung langka na yun, ilulubog naman dun sa glitters, nagiging gold. Tapos patutuyuin. Grabe. Yung palang mga langka na yun, ino-order sa kanya yung sa US para idikit dun sa wall. Parang wall ng mga luxury hotel. US ngayon yung umorder sa kanya? Oo. Kaya Sabi ko, magkano isa niyan? Sabi niya 5 piso daw ang bawat isang dahon ng langka na gold. Sabi ko, paano kayo maman dyan? Sabi niya, Don, tingnan mo yung listahan ko. Dun sa wall, pinakita niya sa akin, Los Angeles, ganito yung order. Million. So nag-compute na ako, 5 times 2 million. San Francisco, ganito ang order sa kanya, 3 million. Sabi ko, gaano kadaming pera yun? 5 piso lang 5 pero piso yung lang. quantity is 2 million, 3 million yung mga usapan in order nila. Sa Miami, basta lahat ng sa US yung mga niya, dito kinukuha niya. Sabi ko, wow, ang lupit. Sabi ko, doon ako nagka-interest na yumaman.
Wow. Sabi ko, gusto ko yung gantong buhay. Minimum effort, maximum result. Oo nga, grabe. So, balik kami dun sa ano niya, sa sala niya. Kwentuhan kami, in-interview ko na siya, parang pinodcast ko na siya. Pinodcast na, no? Hindi lang naka-live, hindi lang naka-air. Oo, hindi lang nakaano, in-interview ko na siya. Sabi ko, tanong ako ng tanong. Yun ang sinabi niya sa akin doon, para yumamang ka, kailangan bayaran ka naman hindi sa mga effort mo lang. Mm. Kasi 'di ba tayo as a employee, binabayaran tayo sa effort natin. Kung ano Depende yung sa effort effort. mo, ito yung bayad namin sa iyo. Kung ano yung oras mo na ito, palit mo yung oras mo, ito yung bayad namin sa iyo. Oo. Sabi niya, sa ganung sitwasyon mahirap yumaman. Mm. Yayaman ka lang if you are paid based kung ano ang alam mo. At Yun lang. kung ano yung creativity mo. Mm. So ang binigay niya sa akin na framework doon o karunungan, kailangan bayaran ka naman ngayon sa kung ano yung alam mo. Mm. Hindi lang sa kung ano yung ginawa mo. Oo. Kung ano naman ngayon yung alam mo. So, hanggang nang tumagal, ang daming struggle. To make the story short, Oo. eto na nga, napunta na ako dito sa coaching. Kumbaga ngayon, Ayun. binabayaran na ako, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa alam ko. At hindi lang dahil sa alam ko, kundi dahil sa creativity na ginagawa ko. Kasi hindi naman ako nagbebenta ng coaching eh. Oo. Sobrang obsessed ako paano siya maihain yung coaching in a creative way talaga. Mm. Yun talaga yung obsession ko na ayoko magturo kasi ang tao ayaw ng tinuturuan eh. Mm. Paano ko sa'yo mahahain yung coaching in a creative way na Ayun. talagang magiging irresistible offer. So yun ang kwento kung bakit hanggang ngayon napunta ako dito ngayon sa coaching na to. Grabe. Yun pala yung pinaka-story, no? Yung main story. Paano ka naman umabot sa point na ang decision mo is gawing 1 million na yung value nito? Yung libro mo, umabot ng 120,000 pesos. Baka yung mga nakikinig kasi sa atin at mga nanonood ngayon, doon kanila nakikilala. Nakikita nila, bakit yung Bible brand, personal brand Bible, yung marketing Bible is umaabot 120,000 pesos. Ay, may bibili kaya nito? Can you explain more about it? Kung is it working ba yung ganong strategy? Kung paano, ano yung behind doon? Bakit high ticket? Ba't kailangan ganun ang i-offer? Para kasi sa akin, although hindi naman to para sa lahat, pero from my experience, at maybe mahirap kasi pasubalian na yung experience eh. Kaya I'm talking sa experience ko. Mas madali magbenta sa mga mayayaman. Mas madali magbenta. At same effort lang yun, magbenta ka ng low ticket, magpo-post ka din. Sa low ticket, magpo-post ka din, magmo-market ka rin, magbo-branding ka rin. Ganon din naman sa high ticket. So, piliin mo na ngayon yung high ticket. At mas madali magbenta sa high ticket dahil sa tinatawag na CAC, yung Customer Acquisition Cost. Kasi yung customer, binibili talaga siya. Kapag ang business mo walang capacity bumili ng customer, hindi yan business. Expensive hobby lang yan. Example, nagda-drive ka ngayon sa NLEX, nakita mo ngayon si Ann Curtis nasa billboard. Kagat-kagat ngayon yung Chicken Joy. So, binibili ka ngayon ng Jollibee. Para pagdating mo dun sa unang stopover, kahit meron pa dun McDo, Spaghetti House, o Starbucks, diretso ka ngayon dun sa Jollibee. Magkikrave ka ngayon dun sa Chicken Joy. Dahil dun pa lang sa expressway, bago dumating dun sa stopover, binibili ka na ng Jollibee. Yun ang tunay na negosyo. May capacity kang bumili. So, ang ibig sabihin, mas madali magbenta ng libro na tigwa 120. Kasi tanggalin ko man doon yung 20,000, yun ang para sa akin. Yung 100,000, i-boost post ko yun o ilagay ko yun sa FB ads para bumili ng customer na bibili uli ng 120, mas madali. Kaysa yung libro ko, 500 o 999, konti lang yung budget ko para makakuha ng konti lang yung profit margin ko, konti lang yung budget ko sa CAC o pagbili ng customer, sa customer acquisition cost. So, mahirap talaga mag-scale sa mga low ticket na ganito. Mas madali magbenta nung high ticket dahil malaki ang profit margin mo. Unang-una na, malaki yung budget mo para bumili ng customer. Kasi binibili talaga yung customer. Customer talaga. Mas malaki ngayon ang maipang... Ngayon, pag kaya mong bumili ng customer, may pagkakataon mag-grow ang business mo, masustain yung business mo, mag-scale yung business mo. Wow, okay. Yun pala yung explanation doon. So, paano kapag ikinatwiran nila na kaysa ipang ads ko sana yung yung 100,000 sa worth 999, anong magiging difference nun? Yung kaysa dun sa 120,000 na product, kung sabi mo kasi ipang-ads yung 100,000, ang laki na agad yung profit, 20,000. Ano kaya magiging result kung ang ginamit nila same din, 100,000 din, pero
worth 999 pesos lang yung kikitain. Kunyari, ang libro mo is 1,000 1,000 pesos. pesos lang. Oo, syempre, Oo. ang puhunan niyan, sabihin natin 300. 300. Oo, tapos ang profit dyan, kung kukuha ka, siguro 500. Tapos Tama. yung natitirang 200, Pang-ads. pang-ads mo. Ibig sabihin, ang layo ng Ang layo. diferensya. 100,000 yung budget ko, Oo tapos nga. 200 lang yung budget mo sa ads. Ayun. Paano mo ako Grabe. tatalunin yan? Di ba? Oo, tama. Yung pa lang yun, pagbili pa lang, wala pa doon yung organic marketing. Hindi pa Oo. natin pinag-uusapan yun. At hindi pa natin pinag-uusapan yung affiliate. Ganito ang gawin natin, bro. Sige. Akin na yung 20,000. Bigyan kita ng 100,000 sa libro ko. Oo. Hanapan mo lang ako ng dalawa lang. Dalawang bayad. Ewan ko lang kung sino, di ba? 100,000 to. Oo Affiliate nga, na yun, ha? Tama. Hindi pa natin pinag-uusapan yun. Saka na yun. Pag pinag-uusapan muna natin yung pagbili ng customer. Kasi ang punto ko dito ron, hanggat hindi kayang bumili ng customer yung business mo, wala kang business talaga. Ayun. Meron kang hobby lang yan. Oo. So, kasi ang business, pagbili talaga siya ng customer. Tama. So tama. sa low ticket na libro, sa 120 na libro, mas madali talaga magbenta ng high ticket. Lalo na kapag inilagay mo tong libro mo na to sa target audience niya talaga. At madali kausap Tama. yung mga mayayaman. Tama. Wala nang mga objection yan. Halos wala na. Kasi hindi pinag-uusapan yung pera eh. Tama. Matuwa lang yan sa book cover mo, kaya ginandahan ko talaga yung book cover ko. Andun yung pagmumukha ko, malinaw yung offer. Kaya nga. Nilagay ko yung presyo ko. Hardcover eh. Gago to 120. 120,000. 120. Okay to, nakakatuwa tong tao kasi ganoon naman talaga yung mayayaman eh. Pero kung broke ka, mababad trip ka dun sa gago to, nagbebenta ng mahal. Dahil broke ka. Pero kung mayaman, nai-inspire pa sila, I like this guy. Patawag mo nga to. Sige, bilhin ko nga to. So, mas madali. From my experience hindi to para sa lahat Mas madali. Mas madali magbenta ng 120 na libro. Grabe. So, hindi talaga pinag-uusapan yung presyo. Kahit gaano mo pa kataas yung taasan yung price presyo. Is a myth. Hindi totoo ang presyo. Gawa-gawa lang yun. Price is a myth. Kasi may nagbebenta nga ng bag na 3 million. Sapatos nga, di ba? May nagbebenta ng 3 million na sapatos. 3 million. May paano mo ngayon sasabihin na tama. Paano mo ngayon? Price is a myth lang. Grabe, no? So, ganda pa ng no? Napakalaking wisdom. No? Maybe mga nanonood sa atin na mga nakikinig, nare-realize na nila. Ito pala, ganito pala yung behind kung bakit ganito yung presyo niya, bakit kataas. Hindi pala yung totoo na yung presyo na ganun. Na walang bibili dyan, ganun. Depende sa market. At ang isa pa kasi ang presyo pwede mong imbentuhin yan eh. At ang isa pa sa pinakasikreto ko, kaya nakakabenta ako ng mas madali. 10 times the value kasi yung nasa libro sa presyong babayaran nila. 10 times kasi the value yung result na makukuha nila. Sabi ko nga sa'yo, di ba, meron ako student na nag-enroll sa akin, square yung sabon nila. Oo nga. Sabi ko, enroll ka sa akin, 1 million, gawin natin heart shape yung sabon mo, out of creativity, katulad yung tinuro sa akin ng babae na tinulungan ko. Kaya nga. So, in a month, kumita yung student ko na yun ng 14 million. Sabi ko nga siya, kung singiling ko man yun ng 1 million, mura ang 1 million. Napakamura na. 3 years niya na ginagamit yung na yun. Yung ganong Ewan ko, ROI na yun. Napakabarya ng 1 million. So, kailangan, pwedeng imbentuhin yung presyo, pero ang nagpapabili talaga sa tao nun, yung value na nakakarga doon. Kasi kahit sino, pwede mag-imbento ng 1 million na coaching eh. Pero ang pinag-uusapan, ang value ba nito is 10 times dun sa price. So, kaya maraming bumibili, maraming nag-i-enroll dahil yung value 10 times dun sa price na 120 yung libro, pwede kang pakitain ito ng million kapag in-implement mo, sinunod mo. At hindi lang yun, wala ka nang sasayangin na time dahil binigay na sa'yo ng libro. Eto na, lahat na. Hindi ka na magta-trial and error, which is time is the most valuable asset dahil hindi mo na mababalik yun. Yung pera, mababalik, kikitain mo pa yun eh. So, isa yun. Time and yung income, magte-10 times talaga. Isa yun sa mga sekreto ko bakit ako nakakabenta ng 120 na libro saka 1 million na coaching. Wow. So, bukod sa perceived value, dahil sa mataas yung value niya, alam na ng mga tao, tapos you position yourself pa doon sa market na yun, doon sa mga mayaman na parang baliwala sa kanila yung presyo. Tama. So, nag-combination siya, hindi yung iisa lang na ito brand lang o kaya yung price lang, no? Combination din. Combination. Kaya yung iba nagkakaroon ng pagtatalo, yung personal branding daw tsaka marketing, no?
Oo. Hindi mo pwedeng paghiwalayan. Oo, kasi karamihan pinaghihiwalay nila yan, eh. Anong pagkakaiba ng marketing sa sales, Oo. parang ano yan, anong gusto mo putulin ko, kanang kamay mo o Kaliwang kaliwang kamay? Parang kakain ka, Ron, pili ka, kutsara lang o tinidor. Hindi, stupid question. Kung kakain ka, dapat kutsara sa tinidor. tama. At ang pinakamalupit pa doon, sige, mag-chopstick ka, isa lang. Ang chopstick, dalawa yun eh. Totoo. O Tama, kung tama. pipili ka lang, pili ka, sales and marketing, work hard o work smart, o diploma o diskarte. Ba't ganun? Hindi dapat Yun ganun. ang Dapat pipili. dalawa talaga yan. Kasi on your way sa pagyaman, aalisin mo yung or. Diploma or Or, diskarte. Dapat papalitan mo ng and. and, Diploma and diskarte. tama. Hard work And, and smart. quantity and quality. Sa content, di ba, pinaghihiwalay. Ano na mas Pinaghiwalay. importante? Quality o quantity? Ano mas importante? Stupid Organic question. marketing or paid Or ads? walang parehas yan. Kailangan pag-asawahin mo yan Oo. para makuha mo yung result. Huwag mong paghiwalayin yan. Oo. Huwag kang magalit dito sa nagbabayad sila para sa paid ads. Huwag ka Oo. rin magalit dahil Nag-organic sila. pag-asawahin mo yan. And ang Combine. gamitin mo, paid organic and paid. Hard work and work smart. Ayun. Diploma and diskarte. Ayun. Parang ganun yan. Parang kutsara tinidor yan. Kutsara dito. Iba yung nagagawa ng kanang kamay, iba yung nagagawa ng kaliwang kamay. Pagsamahin mo yan, it will work in favor of you. Ayun. Oh. Yung pala siya. Yun ang logic yun. Yun ang logic doon. Marketing, branding, sales, sama-sama yan. Tanggalin mo yung isa dyan, hindi magwo-work yung isa. Tama. So Combination sama-sama talaga yan. Oh. Parang Hindi ka pwede adobo yan. Hindi magiging adobo kung toyo lang, walang suka, walang karne, o parang ganun. Walang karne, gulay lang. Kaya naman, dumako na tayo dun sa question na bakit nasasabi na ngayon na traditional marketing is dead? And if ever, ano ngayon ang much better na replacement dun sa traditional marketing na hindi pa ready yung karamihang mga traditional business owner? Kasi doon na tayo dumako sa organic, sa paid ads. Baka may mga traditional business owner na nakikinig sa atin ngayon. Kasi nasabi, okay naman yung business ko. Kumikita naman kahit hindi na ako mag-content, hindi na ako magpakita sa social media, hindi na ako mag-paid ads, kahit wala nang mga ganyan. Anong masasabi mo naman sa kanila? Yung traditional kasi saka yung modern marketing, hindi pa naman dead ang traditional marketing. Kaya lang, meron lang lamang yung modern marketing sa traditional marketing. Ang unang lamang ng modern marketing sa traditional marketing, yung tinatawag na targeting. Example ron, traditional marketing is billboard. Nag-billboard ka. Ang problema sa billboard, hindi mo matatarget ngayon yung kung sino gusto mong ipakita yung ads na yun, yung billboard na yun. Kasi lahat dumadaan sa EDSA eh. May broke, may lahat ng tao. Wala kang capacity targetin. Tama. Sa modern marketing, pwede mong targeting kung saan sila nakatira. Yun ang lamang ngayon ng modern marketing. Di ba yung FB ads, tatargetin mo, White Plains. Oo. Yung mga location pa nila, demographics. Yung plane show. Yung plane show, car show. Car show, interest, behavior. Lahat pwede mong targetin. Lahat. Hindi ko naman sinasabi na dead na yung traditional, pero lamang na lamang talaga yung modern marketing. Dahil sa dynamics na kaya niyan to-market ng specific person. Doon na papasok yung 1 million coaching mo. Doon na specific na kunyari ako, 1 million coaching ako, ilagay ko lang sa Facebook. Chinkitan. Lahat ngayon ng ni Chinkitan, na-target ko na. Lahat ng mga nasa learning mode. Oo. Kasi sila ang offeran mo yung mga nasa learning mode eh. Hindi ka naman pwede mag-offer ng wala pa sa learning mode eh. Mahihirapan ka. So yung kay Chinkitan, lahat ng followers no nasa learning mode na, targetin mo yun, sila ngayon ang Sila ngayon. Kung high ticket ka naman, asan tong mga dream prospect mo, sila ngayon yung targetin mo. Ayun. Ayan, yun ang lamang. Kaya hindi mo na ngayon mapapasok yung mga masa na hindi afford yung 1 million pesos. Hindi katulad nung sa billboard, wala kang capacity na targetin sila. Basta ilagay mo lang dyan, bahala na kung sino yung dumaan. Kung sino yung dumaan. Yun ang lamang ngayon ng modern marketing. Tama. Digital marketing. Pangalawa, yung tinatawag na tracking. Ang problema sa billboard, wala kang data kung sino yung nag-click, sino ba yung nagpakita ng interest. Tama. Itong digital, may data. Pag isang click mo lang, lalabas na ngayon yung, marami pala ako sa Quezon City na bumibili. Marami pala sa White Plains. Dito pala. Dito ako magmamarket. Bakit wala ako dito sa parting Caloocan? Bakit hindi ako dito binibili?
Oo. O nakikita mo yung data kasi ang business you must decide, hindi dahil sa emotion mo, Oo. kundi yung decision mo based dapat sa data. Data. Oo. So at yung data na yun, matatrack mo yun through model marketing sa bibigay ng Facebook na data sa'yo. Doon ka ngayon magde-decide. Dun Kaya napaka-effective ng marketing. Kasi Ayun. natatrack mo siya. Matatrack mo na. Hindi Oo. katulad ng pagka namahagi ka ng flyers, kunwari real estate Ay, broker ka. oo. Hindi mo alam kung tinapon na ba yun. Tsaka nagmukhang mayaman na sa'yo kasi naka-quote, inabutan mo, pero hindi Oo. mo alam kung anong data, taga saan ba Tama. yun, anong ginagawa, anong behavior, anong interest. Tama. Hindi kagaya sa specific, sa modern marketing, katulad ng Facebook ads, kita mo lahat ng metrics eh. Oo, tama. Pati yung age group pa, no? Tama. Sino yung mga usually nag-a-avail ng offer ko? Napaka-powerful, no? Nasa 30 to 45 pala, yung mga tao, kalimitan Oo, na. kasi na-adjust mo yun. Makikita mo, no? Kaya ngayon, kapag may edit mo, mamodify mo Tama, kanya Facebook ads. At yun ang pangatlo, yung tinatawag na tweak. Tweak. Yung billboard, pag nilagay mo doon, walang kumakagat, hindi pwedeng aakyatin mo yung papalitan mo yung, ay, mali pala yung pagkakaposisyon ko ng call to action. Dito ko pala dapat, mali pala yung background. Hindi katulad sa digital marketing, walang kumakagat sa ads, palitan ko ng copy, palitan ko ng, hey, call to action, madali mo siya i-tweak. Ayun. Yun ngayon ang lamang. Yung tatlo na yun ang lamang ng modern marketing. Ang masasuggest ko dyan, gawin mo yung digital marketing, gawin mo yung traditional marketing, back it up kasi makukuha mo pa rin ang impression. Back it up sa digital marketing. Ibig sabihin, magpa-billboard ka para makuha mo yung impression, i-market mo siya digitally. So, makuha mo yung impression na, uy, si Don, nasa billboard na, o si Ron, may billboard na. Pinakalat mo ngayon sa TikTok, sa social media, kumbaga, mas effective dahil yung traditional and digital marketing, kumbaga, nag-asawa na yun. Nag-asawa na rin, traditional at digital. Sa digital, meron mas pang effective. Iba-iba eh. Diba? Merong meron pang paid, may organic. Tapos apat yun, may tinuro ka sa akin, yung isa parang warm, may cold. Tama. Pwede mo bang i-explain yun when it comes sa digital marketing na? So, pag pinag-asawa mo ng traditional, pati yung digital, doon napapasok. Ano ulit yung apat na yun? May mga temperatura kasi itong yung market eh. May ang market, iba-iba talaga yan eh. Merong cold, merong warm, merong hot. Yung cold, kasi ang tao bumibili to whom they know, they like, they trust. Ibig sabihin, yung cold, hindi ka pa nila kilala. So, iba ang pain doon. Ibig sabihin, para makuha mo sila, iba yung pain, iba yung ibibigay mo sa kanila na pain para ma-hook mo sila. Para ma-hook mo sila. Ito naman nasa warm, nasa mga learning mode na to. Iba naman yung pain doon. Ayun. Parang tingnan mo bro, ang Facebook nakakaintindi ng ganito eh. Kapag yung mga babae, nilagay ko dun sa wall, mami-misinterpret yun dahil cold audience ang nakalagay sa wall. Ang iisipin nila, si Don Zamora, ang bastos. Babaero. Kasi nilagay ko sa wall ko eh. Yung nasa wall kasi, mga cold audience yun. Tama. Ibig sabihin, hindi pa nila ako kilala, mami-misinterpret lang nila ako. Kaya nga hindi ako naglalagay doon ng maraming Naglalagay ako dito sa My Day kasi yung mga My Day, mga kilala mo na yon, mga nasa learning mode na yon, nasa warm market na yon. Warm na. Naiintindihan ka na nila. Naiintindihan ko yung atake ni Don. I love nung atake ni Don. I love his approach. Strategy yan. Tapos yung hot naman doon sa Messenger, doon ka dapat nagbebenta. Doon na. So iba-ibang market, iba-ibang approach. Ayun. Iba-ibang yan. Pag cold, ito yung approach. Pag warm, ito yung approach. Pag hot, ito yung approach. Diyan napapasok yung organic marketing na. Kumbaga, yung paid ads kasi, di ba? Combination dapat. Yun nga. Katulad ng nabanggit mo kanina, hindi pwedeng magkahiwalay. Pag-aasawahin mo, organic, hindi pwedeng sabihin na, hindi kailangan ng paid ads, hindi mo kailangan mag-ads. Organic lang kasi ito yung effective eh. Hindi kailangan ng organic, pwede naman mag-ads na kasi nakaka-convert ako through ads, nakaka-generate ako ng leads. Ito kasi matindi dyan, Ron. Kapag ayaw mo sa paid ads, yung competitor mo na gumagamit ng paid ads, malaki ang nawawala sa'yo. Malaki. Kasi sila nagpe-paid ads sila eh. Tapos ikaw, naniniwala ka, nililimit mo yung sarili mo dahil ayaw mo sa paid ads. Kasi ang paniniwala mo, daya yung paid ads, ayaw mo sa paid ads dahil ewan ko kung ano yung reason nila. Kaya lang, malaki millions ang nawawala sa'yo dahil yung mga customer mo napupunta dun sa competitors mo. Kasi itong competitors mo, ang paniniwala nito, pag-aasawahin yung organic sa paid, gumagamit sila ng paid.
So, both eh. So, Oo. nilalamon ka ngayon itong competitors mo dahil nililimit mo yung sarili mo. Same din, kung ads lang din yung ginagawa mo, wala kang organic, sayang din. Sayang, dun mapupunta sa competitor mo na nag-o-organic. Kasi mas nakikita nila, ito ginagawa, mas nagtitiwala sila dun. Lagi nila Mismo. napapanood, So, ang ibig i-scroll sabihin, sila. tama. So, ang ibig sabihin, mag-organic ka, mag-paid ka. Para may Ayun. labang ka din naman dun sa competitors mo. Ayun. Okay. Nagigets ko, naiintindihan ko na ngayon. Ngayon, ang next question ko, ano yung biggest lie na karamihan o halos lahat naniniwala about personal branding at paano mo maitutuwid yun? Ano ba yung personal branding? At ano yung benefit nun? Bakit kailangan ng tao ng personal branding? Kasama ng marketing. Yung personal branding kasi akala nila, unang-una, akala nila logo yun, akala nila pangalan yun, akala nila yung ginawa lang nila mismo na brand name. Ang personal branding kasi malalim to eh. Ang personal branding, yun yung reason why people buy. Ito yung credibility mo. Sabi nga dun sa libro na nabasa ko, ang personal branding daw, yung kung ano yung 3 words na sinasabi nila kapag hindi ka na nila kaharap, kapag wala ka na sa room. Ayun. So, ano impression nila sa'yo? Ano pagkakilala nila sa'yo? Tama, oo. Ngayon, kung malabo ka kausap, yun yung personal branding mo. Hindi naman talaga yung pangalan mo. Di ba? Parang ganito, bro. Ako, ayoko kumain ng ibang hotdog eh. Kasi feeling ko, hindi ako safe dito sa ibang hotdog na to eh. Kumbaga, pure foods lang ako. Dahil sa pure foods na yun ang nakukuha nila yung credibility na masarap, safe, hindi ako malalason. So, parang ganun. Pure foods lang ngayon pure foods hotdog lang ngayon yung kinakain ko. Pag ibang hotdog, hindi ako kumakain. Nung feeling ko, hindi ako safe. So, ganun din ang personal branding. Kailangan, business naman kasi is all about trust eh. Wala naman iba eh. So, kailangan dun sa personal branding mo, makuha mo yung trust nila. Okay. Business is all about trust. So, personal branding is all about trust. Sino ka ngayon? Sino ka kapag hindi ka, anong sinasabi nila kapag hindi ka nila kaharap? Pag nakatalikod ka. Pag nakatalikod ano ka. Yun yung personal branding. Pagkakilala nila sa'yo? Ito, hindi to taker, giver to. Si Don Zamora, maaasahan to. Ito si Don Zamora, nagsiserve to. Puro magaganda yung yun yung branding talaga. Kaya di ba yung mga luxury brand 100 years na sila nag-i-exist? Dahil yun sa personal brand. Louis Vuitton is a personal brand eh. Rolex. Kasi maaasahan sila, maaasahan yung Starbucks. May credibility sila eh. 100 years na nag-exist, may credibility sila. Hanggang ngayon. Yun ang personal brand. So ang personal brand more on spiritual to eh. Kumbaga to eh. Kumbaga attitude to eh. Hindi lang to panlabas eh. Hindi lang nagtatapos sa personal brand kung paano ka magbihis. Hindi lang, mas malalim pa dun eh. Hindi lang pala kung paano ka manamit. Paano mag-shades, hindi yung lagi ka lang Kung nakasimabot. paano yung pinakita mo, kung ano yung kotse na mo, hindi lang yun. Hindi lang pala yun. Kundi kung ano yung nasa loob mo, kung gaano ka kabuting tao, kung gaano ka credibility. Hindi pala. Credibility talaga is personal branding. Reputation. Yun talaga yung personal branding. Kasi kung ano yung credibility mo, yun ang magiging identity mo. And personal branding is all about identity. Kung ano yung identity mo. Doon ka nakilala. Si Don Zamora, nakilala ko doon na servidor, naghuhugas ng paa. So yun ang yung nagiging personal brand ko. Hindi to for the money, kundi gusto lang talaga nito mag-impact, hindi to para mag-impress. So yun ang nagiging personal brand ko, to impact people. So yun ang malalim na paliwanag sa personal brand. Malalim pala ang personal brand. So paano yung ituturo mo sa kanila? Ano yung masasuggest mo? Paano nila mapapaganda yung personal brand nila para makatulong sa business din nila? Lagi ko pong sinasabi na para first step talaga, pumosisyon ka as a giver, not a taker. Kasi once na nagposisyon ka sa taker, manguha ka ng manguha, sales, benta, lalayuan ka ng mga tao. Mahirap mag-establish ng personal brand na nasa posisyon ka ng pangunguha. Ayun. So, personal branding, magbigay ka muna ng value. Hugasan mo muna yung paa ng mga client mo, pagsilbihan mo muna sila. Hindi yung puro ka pera-pera lang kagad. Kailangan ma-brand mo yung sarili mo as a giver. Value muna. Value muna. The money will follow. The money will follow. Sila naman ang maghahabol sa'yo kapag nakita nila valuable yung ginagawa mo. Totoo. At ito pang hiwaga ron. Kung sino pa yung madalas na magbigay, sila pa yung hindi nawawalan. Kaya pansin mo sa mga kaibigan mo na laging nanlilibre. Tingnan mo, sila yung hindi nawawalan ng pera.
Kung sino, kaya mahiwaga eh. Yung Kaya tama galante. si Jesus Christ, blessed is, mapalad yung nagbibigay kaysa binibigyan eh. The more you give, the more you will receive. Oo, ganun eh. So, ganun ang hiwaga nun eh. Law of reciprocity, no? Oo. So, kung ano, tingnan mo si Willie na lang, di ba ilang years na siya nagbibigay, pero ngayon, lalo pa siya yumayaman ng yumayaman, pero ang lakas niya magbigay. So, ganun ang ibig ko sabihin, pag brinag mo yung sarili mo as a giver, everything will follow. Kaya pala yung mga mayayaman, mga charity organization, Tingnan mo, oo. mga philanthropist na Talagang pinimaster nila, nakapokus sila sa pagbibigay. Oh. May cameraman o wala, nakapokus sila sa pagbibigay. Grabe. So, sa mga student ko, kung gusto mo i-brand yung sarili mo, pag nag-enroll ka sa akin, tuturuan talaga kita, first step, pagbibigay. Ayun. Maging giver ka, at hindi lang yan sa pati sa to be a listener. Diba? Ayun, hindi isa yung, rin pala yun. Oo, isa rin yung sa form ng pagbibigay. Hindi yung ikaw lang ang laging dumadaldal. Gusto mo, Puro ikaw lang ganun. ang laging pinapakinggan. Malaki effect din pala yun. Dapat para mas pumosisyon ilalim ka din as a listener. Good listener talaga. Oo, good listener. Kaya pala meron ka sabihin, a good leader is a good listener. Tama, oo. At ito yung biggest lie pa sa pagyaman. Okay. Ang akala ng marami, ang makukuha mo yung pagyaman by talking. Ako, ganun ako nung broke ako eh. Akala ko, makukuha ko yung pagyaman through talking eh. Yun din yung kalimitang belief eh. Kaya kasi di ba ako karamihan ng mga coach, seminar, speaking engagement, magaling magsalita. coaching, ang pagyaman talaga makukuha mo by listening. Kaya ako, minamaster ko talaga makinig. Kaya sa karamihan ng mga coaching ko, 80% nakikinig ako dyan eh. Pinapakinggan ko mismo talaga yung student eh. Sila mismo ang pinapagsalita ko. Kasi nasa kanila naman yung sagot eh. Totoo. Oo. Minsan, sila na rin yung nakakaalam ng sagot dun sa problema nila. Tama, oo. Na parang hinahayaan mo lang sila magsalita. Na-figure out na rin nila. Oo, all it takes lang naman talaga someone na makikinig sa kanila. Ngayon ikaw ngayong coach na makikinig. So, mas marami nagpapakoach sa akin dahil nasa posisyon ako na ako nagbibigay, ako nakikinig. So, ganun ang personal brand. Kung gusto mo umasenso yung buhay mo, makaluwag-luwag ka, masterin mo yung pagbibigay, masterin mo yung pakikinig. Ayun. Doon ka mag-i-stand out din. Kasi kalimitan niya ng mga sales maboka, matamis yung dila, nalagang hindi ka na pa... Bubuduling ka, si sales to ka, pagkamay sa'yo, dire-diretso na. Dire-diretso na. Unlike sa, hindi yung nanonotice ko, isa sa nanonotice ko, dahil meron niya akong friend, ito si Kristen, ang galing din, pero para siyang doktor nga rin. Ikaw yung nagre-reseta. Ikaw yung umaalam kung anong problema, kung anong challenges, at kung ano ang solusyon ngayon na mapoprovide mo based dun sa challenges na pinrovide niya sa'yo. So, it's good listener ka talaga. Kaya may tinatawag pala na spin selling. More on questioning. Hindi yung ikaw yung puro salita. Hindi mo na pinagsalita yung yung pala, hindi pala kailangan ng service mo, hindi pala siya yung right person para tulungan mo. Kaya napakaganda noong pinrovide mong value. Nag-connect sila. So, shout out doon sa kaibigan natin, si Chris Chu at si Yoji, no? Shout out. Solid. Napakagaling talaga. Napaka-solid. Tsaka yung even sa pagme-message, even sa messenger pala, no? Hindi ka agad basta-basta magbebenta eh. Doon mo rin pala aalamin. Meron din palang strategy dyan, na parang paliligaw lang din ng babae. Oo. Kaya sabi niyan doon, laging babae ang nakikita ko sa'yo. Business is all about relationship. Pag na-master mo yung relationship, mamamaster mo din ang business. Ayun. So, kasi ang katumbas nun, kunyari, Ron, bili ka nito. Ang katumbas nun sa babae, hey miss, ako si Don Zamora, tirahin kita. Yun ang katumbas nun. Pag-direkta, nagbenta. So, hindi ka dapat nagbebenta. Kaya ka ngayon hindi nakakabenta kasi direkta ka nagbebenta. Ayun. So, yun ang katumbas nun kumbaga sa babae, sa pakikipagrelasyon. Kaya pala. Gets. Grabe, solid. So, ito, ang next question naman is, ano ngayon ang masakit na katotohanan naman pagdating sa pag-i-scale ng business ng mabilis na most marketing experts are afraid to tell you? Ano ba yung masakit na katotohanan na yun? Na usually, ito yung way, ito talaga yung paraan para magpa-boom yung business mo. Kung ikaw isang business owner, kung nasa million peso figure na yung ganda business. ng tanong mo na to. Nakaka-relate talaga ako dito dahil ako, nung nagko-clothing ako, halos lahat ng business owner, gigil na gigil mag-scale. Ganon din na nangyari sa akin. Ang kumikita na ngayon yung The Manila Crimes, yung clothing business. Business is blooming, business is flourishing. Siyempre, ang isip mo niyan, mag-scale up. Tama. Ang nangyayari, eto ngayon ang problema. Ano ba ang i-scale up mo?
Yun ngayon yung doon tayo ngayon Problema. namamali. Oo. Kasi pag sinabing scale up, may dapat ka ngayon i-scale. May dapat ka ngayon papalaguin. Oo. Ang Improve. problema, hindi mo ngayon alam kung anong i-scale mo. So akala mo yung pag-scale is damihan yung stock, gumawa nung maghanap ng mga bibili sa'yo. Or improve lang yung marketing, yung ads, Oo, improve dagdagan. yung marketing. Yung Oo. Facebook ad spend, dagdagan. Para mas lalong dumami. Oo. Pero nakalimutan mo na yung pricing, Oo. yung psychology, pati yung positioning. Pati Oo. yung... Ano ba talaga ang i-scale mo? So sa business, meron tinatawag na attraction, retention, optimization. Okay. Ibig sabihin, branding, which is yun ang attraction, marketing, selling, systematization. Yun ngayon ang i-scale mo, yung system. Okay. Kasi dati tayo, hindi natin alam kung ano ang i-scale natin. gagawin? Dapat ang i-scale mo is system. Kasi Oo. pag wala kang system, nag-scale ka, naku, mamamatay ka nun. Dahil Oo. wala ka naman system eh. At ang problema pa pag wala kang system, hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Kaya may mga business owner na naboburn out eh. Kasi ang ini-scale nila, yung business, tapos more effort ngayon yung binibigay nila. Mali. Dapat Oo. ang i-scale mo yung system. Para minimum effort ka, maximum result. Ayun. Mas So, mapadali yung system, mas Oo. mapapalago yung Tama. result mo. Oo. So, Mapapalesen yung work time. tama. So, ang i-scale mo doon yung system. Ano naman ngayon ang i-sistema mo? Ang i-sistema mo, paano ka mag-a-attract, magre-retain, and magbebenta sa mga customer. Branding, marketing, selling. Yun Ayun. ngayon ang i-sistema mo. Kaya ako, bro, masasabi ko na may system ako kasi may predictable result ako. Oo. Dahil may system ako, paano mag-attract ng customer, paano mag-retain ng customer, paano sila bentahan. Actually, yun ang i-sistema mo. Ayun. Karamihan ng mga business owner, maririnig mo sa kanila yung system, pero pag tinanong mo, bro, ano ba ang isi-system mo dapat? Hindi nila alam. Hindi na alam. So, ang dapat na isi-sistema mo, how to attract customer, how to retain customer, how to sell Retain. them more. Sell them more. Oo. Retain meaning yung mga bumili na sa'yo. Yun ang pag-o-offeran mo. Oo. Dahil wala ka recurring- na halos stock doon, yung pinag-usapan natin kanina, hindi mo na sila bibilhin. At Wala na. nandun yung pera. Oh, Kasi wala ka ng stock eh. Okay. Nasa repeat buying Repeat na. buyer So, ka na. recurring income na siya. Oo. Recurring sales na siya. Tama. Ika nga. Oo. Mas madali magbenta dun sa mga na-retain mo na customer. Kasi Ayun. wala ka na halos stock dun. Oo. Kasi napaka-mahal magkumuha ng customer eh. Oo, mahal. Oo, mahal. Wag Tingnan mo. mo si Jollibee kanina, di ba yung kinikwento ko? Mahal. Million yung billboard Tama. nila para makuha lang nila ako. Na para pagdating sa unang stopover, lumiko ako. Oo nga. Oh, pero tingnan mo bro, ang pinakamagaling dito yung Coke eh. Once na uminom ka ng Coke, kunyari 15 years old ka, natikman mo yung Coke. Tingnan mo for a lifetime hanggang mamatay Lifetime. ka. Coke ka na. Coke Ang na dami yung namamatay iinumin sa mo. diabetes. Oo. Ako, umpisa na nakainom ako ng Coke hanggang ngayon. Pero nasasarapan ako sa Coke. Ganun sila katindi mag-retain ng customer. Although iniiwasan ko na dahil pag tumatanda ka na, mas-sugar na, naiintindihan mo na. Tama. Pero ang punto ko dito, napakagaling ng Coke na to mag-retain ng customer, bentahan yung customer nila. Kaya nga. At yun ang business. Ano yung product mo na parang Coke na pag natikman nila, babalik-balikan nila. Hindi Kaya na ako, magsasawa. kahit matalo ako, bigyan kita. Pag nagustuhan mo yung tela ko, yung print ko sa The Manila Crimes, for a lifetime, yung tinatawag na customer lifetime value, ando na talaga yun, hang for a lifetime. Lagi ng The Manila Crimes ang bibilhin mo eh. Sa umpisa, magpapakalugay ka for acquiring that customer, pero yung retention naman, magbabalik, magdodoble-doble na yan. Oo, parang yung sa coaching ko naman, once na na-coach ko na sila, hinahanap-hanap na nila ako, parang ganito. Parang walang iniwan, kunwari, nag-avail ng 1 million coaching session mo, pero dahil sa malalaking tao na sila, mayayaman na, kung mag-afford nila, right market sila, is baka may mga business sila na ipapakolaborate na rin sila. At i-refer ka pa nila. I-refer ka pa nila. Ganun katindi. At itong mga mayayaman, they love to refer. Gustong-gusto talaga nila mag-refer. Mahilig pansin mo, di ba? Mars, alam mo tong painting na to, painting to ni Ron. Ang galing ah. So itong kumari niya, bibili din to sa anong painting mo. Word of mouth na. Rich people talaga love to, lalo kung maayos ka, they love to refer talaga. Mahilig sila mag-refer. No? Yun ang power ng mayayaman. Kaya dyan na rin talagang mapapalesin yung cost per acquisition mo. Yung CAC mo. Actually, nandun yung pera kasi wala ka na halos CAC mo. Yung customer acquisition cost. Kahit hindi ka na ngayon mag-run ng ads, hindi naman sinabing itigil mo yung pag-run ng ads, itigil mo yung organic marketing, pero mas madali ng bentahan tong mga... Mas madali ng bentahan. Kung baka suki mo na, parang nasa probinsya kami, yung binibilhan kong pandesal, grade 1 pa lang ako, binibilhan na namin ng pandesal yun eh. Suki na. Suki ka na.
Grabe, oo. Tindi. Kaya Yan din andun sa yung pera. power. So, number one, attraction, Attraction, which is acquiring new customer, customer, retention, o retention. paano mo mare-retain at actually ang tunay na labanan ngayon para masustain ang business mo, yung galing mo sa retention. Kaya yung Hustler University subscription Ayun, yan eh. oo. Retention yan, labanan ng Oo. retention yan Diyan eh. may excite yung mga nanonood sa atin kasi baka Oh, may mga nagtatanong or merong naku-curious, paano ba kami makapag-start ng ganyang business? Mamaya oo, ano mo yan, sasabihin natin at sasabihin mo mamaya yan na paano yun na word of mouth, pwede pa nung kumita ng gano'n, oo. no? Okay, very exciting yung ano. Kaya subaybayan ninyo dahil marami kayong matututunan pa. Kaya nga, ito ang next na question na. Dahil sa nag-price ka ng 1 million for your coaching, nag-price ka ng 120,000, ang next question, paano ka naman ngayon, kunwari ako, meron akong business, kunwari, ang coaching program ko is 15,000 pesos. Hmm. When should you raise the prices of your service or your product? Or ano ba yan? Pagka ba Kailan mo tinaasan, itataas kailan yung, ko tataasan? Kailan ko dapat taasan oo. yung price ng product ko? Hindi Napaka, ba mauubusan ako ng ano niyan, ng student niyan or ng customer or ng client niya? Kasi bakit ang taas na, di ba? napakasimple nito. Isa to sa mga favorite na question ko eh. Kailan mo tataasan yung price mo? Ang sagot ko diyan, pag napataas mo na yung value. Sementohin Okay. ko may 1,000 ka ba diyan, Chris? Teka. Ano din, Sesemento. hindi ko nadala yung wallet ko. Nadala yung wallet. Kunyari, ito, 1,000 to. Pagpalagay na natin, ito 100. Okay, with Yan, 100 pesos ka. Sige, ito 1,000. 1,000 yan. Ito, pagpalagay na Pagkaisa. natin ito Ayan. 100. Oo. Yan. Itong 100, bilhin ko yung 1,000 mo. Payag ka? 1,000 yan, bibilhin ko ng... Ay, hindi. Hindi, Siyempre, bakit? 1,000 to. 1,000 yan. Budget to. Balik ta rin natin. Balik rin natin. Yung 100, ito yung 1,000. Kunwari, oo. Chris, bilhin ko yan. No-brainer. Oo. Siyempre, No-brainer. Ito yung 1,000. Nakikita ko 1,000. Yun ang ibig kong sabihin. 100. Grabe, Oo. gets. Napakadali magbenta. Bakit? Mataas yung value. Taas ng value, no? Oo. So, Di ba no-brainer mo, Oo. tinanggap yung 1,000? Imagine, Di ba? Dahil sa, Sa value. Ang value. Yun ang karamihan kasi ng mga tao, akala nila yung price gagawa-gawa lang. Oo. Actually, nahihirapan din sila magtaas ng presyo. Bakit? Dahil walang value. Yung value, no? Walang value, pero kung valuable na, 10 times, katulad nung ginawa natin na demo, 10 times, Diyos me, kahit anong price ang gusto mo, magagawa mo. Parang ako, no-brainer maningil ng 1 million na coaching, Oo. dahil 10 times the value ang napoprovide ko sa mga student ko. Ayun. Isipin mo, 27 million. 3 years pa nila. 3 years pa nila. Oo. So, Grabe, no? parang ganun. Kung ang tanong mo, kailan dapat magtaas ng price? Kapag nataasan mo na yung value. Oo. Kasi anytime, taasan mo yung price, hindi mo naman tinaasan yung value, wala yun. Nag-iilusyong ka lang nun. Gawa-gawa mo lang yun. At kahit sinong tao pwede magtaas ng price. Kahit sino eh. Oo. Kahit sino pwede magsabi Pwede na ako 1 mag-invento million coaching din ako eh. Oo. Pero nagkakatalo talaga yan sa value. Oo. Hanggat hindi mo napapataas yung value, mahirapan ka rin magtaas ng price. Makakasingil ka lang ng mataas na price kapag tumaas na yung value ng product mo or services mo. Ayun. So, ito na yung question. So, since nandun tayo sa pagpapataas ng value, paano nila ngayon mapapataas yung value nila? Unang-una, kailangan malaman mo muna yung ibig sabihin ng value. Okay. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, karamihan ng mga coach, binabanggit nila value, mag-provide ng value. Pero ano ba talaga yung value? Para mapataas mo yung value, dapat crystal clear sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng value. Okay. Ngayon, merong 7 dynamics o bagay ang kahulugan ng value. Pero sa ngayon, 2 muna ibibigay ko. Sige. So, anything that save time is value. Bakit ka ngayon nagta-taxi? Kasi pwede ka naman mag-jeep. Kasi mas mabilis yung taxi. Makakatipid ka nun ng oras. So yung matitipid na oras mo yun, you will spend sa family mo. Sa family. So anything that save time is value. Okay. Kunyari, ikaw mayaman ka. Ako, marketer ako. Wala naman akong maibibigay sa'yo, Chris, o mapipitch sa'yo. Hindi naman pwedeng bigyan kita ng ganito dahil meron ka na, mayaman ka na. Ang mapipitch ko lang sa'yo na value kung mayaman ka, paano ka makakasave ng time eh? Kasi rich people love to save time. Tama. Because anything that save time is value. Mayroong mga billionaire na bumibili ng private plane, yung mga broke nakita ng kahit ako maging bilyonaryo, hindi ko bibilhin yan eh. Hindi nila alam, time ang pinag-uusapan dun. Kasi kung mag-commute sila sa
Mag-byland, no? Oo, Tama ba? kunyari sumakay lang sila sa economy na airplane. Economy class. It will take Pipila pa. pipila siguro ang mangyayari ilang hours pa. Ilang Hindi hours katulad pa. pag may private plane, Private plane ka, 2 private hours jet lang ka. andun ka na. Tsaka hindi Ang ka na value pipila. kasi doon, anything that save time is value. Okay. So, ngayon, ang tanong mo, paano mo mapapataas yung value ng product mo? Ang tanong ko naman sa'yo, yung product mo ba nakaka-save ng time? Kasi anything that save time is value eh. Ngayon, kung yung coaching mo hindi naman nakaka-save ng time, hindi valuable yan. Ayun. Parang ako, ang laking time na matitipid mo sa akin kasi hindi ka na magta-trial and error. Ito na lahat. Shortcut na Crystal clear na. Gagawin mo. Marami ngayong bumibili at willing sila magbayad ng mahal dahil it save time. Dahil ang definition natin ng value, anything that save time is value. Yan ang una. What's your thought, Chris? Gusto ko marinig yung what do you think? Ayun, naintindihan ko yun, yung tinatawag na value ngayon na ipaunawa mo sa akin na kung alin yung nakakatipid ng time at kung ano yung sa tingin nila na makakatulong talaga sa kanila. Kaya diyan ko rin naisip yung difference ng perceived value dun sa value. Kasi meron ako nabasa nga sa book ni Alex Hormozi na isang product din yun, pero ang ginawa is parang in-increase lang yung perceived value pero same din yon na makakatulong naman talaga, nagkaka-produce naman ng results sa mga tao. Pero ang ginawa, tinweak, parang naglagay ng value stacking para maging irresistible siya. So, naka-affect din yon. So, parang pinataas yung perceived value. So, yung value mismong per se, yun yung value talaga na literal na makakatulong. Makaka-save ng time. Kung 1 million yung coaching na ino-offer mo, is kung kikita sila ng 16 million, mas makakatipid sila ng oras. Like, imbis na gugulin nila ng trial and error para ma-figure out kung ano bang dapat kong gawin, na-shortcut mo na. So, same din doon sa tinatawag na perceived value naman, kung paano naman makikita ng tao na yon na ganun siya ka-valuable. Okay, so mas lalong na-gets yun, yung difference nun. Kasi alam ko yung meaning ng perceived value eh. Pero yung mismong value per se, ito pala yung kahulugan deep inside na. I-recap ko lang uli sa mga natin. Okay. Para mapataas mo talaga yung value, kailangan maintindihan mo ang ibig sabihin ng value. So yung Number value, anything that save time is value. So sa marketing message mo, paano makaka-save ng time, yun ang i-focus mo, i-emphasize mo. Value yun. Value yun. People are willing to pay more. Anything that save time. Pangalawa, anything that increase income is value. Ayun. Katulad nung kanina. Kaya lang naman kukunin mo yung 1,000 kapalit ng 100 dahil increase income. It will increase income. Kaya ka lang naman mag-i-enroll sa akin ng 1 million dahil papakitain kita ng ganito. So anything that increase income is value. Okay. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung offer mo ba, nakaka-increase ng income ba yan? Ayun, yun isa pa. So, paano mo mapapataas yung value? Dahil ngayon, malinaw sa'yo, anything that increase income is value, pabibilisin mo ngayon, pa-i-increasein mo ngayon kung paano pa sila kikita. Kasi anything that increase income is value. Ayun. So, dapat yung offer mo may capacity para mag-increase ng value dun sa... Value niya. So, kasi anything that increase income is value. Yun ang pangalawa. So, dalawa pa lang yun. Anything that save time, anything that is increase income is value. Napakahirap tutulan yan o napakahirap tanggihan yan. Hindi mo na pwedeng pasubalian yan. Value na yan. Wala pa dyan yung 5. Saka na yung 5. Sige, saka na yung 5. Grabe. Amazing. So pag naging malinaw sa'yo yung crystal clear, napakadali mag-provide ng value. And money follows value. Money is a byproduct of value na na-deliver mo. Byproduct. Kaya ngayon, money magnet ka na ngayon. Pera na ngayon na naghahabol sa'yo. Kasi hinahabol ng pera yung value. Okay. At kaya hirap ka ngayon sa pera dahil wala kang value. Yan lang naman ang logic nun eh. Ngayon, para pera maghabol sa'yo, kailangan maging valuable person ka. Because income follows value. Money follows value. Tsaka isa rin pala sa makakapagpa-increase ng value mo rin dahil sa marami ka rin natulungan na tao. Parang sila na mismo yung magsasalita para sa'yo. May testimonial. Tama. May resulta ka kasi na naibigay para sa kanila. Kaya may nabanggit ka, siguro, wag na natin pangalanan, di ba? Merong perfume din na nung pinastation mo doon, nag-boom din, nag-skyrocket din. Merong itong product na to ay pinalitan mo lang, tinweak mo lang yung flavor. Nag-skyrocket din, nag-boom din, di ba? So, increase income. Nag-increase income. Value yun. So, ngayon,
makikita ngayon, marirealize ng mga tao, ikaw pala yung tumulong kay ganito. Oo. Kasi nabanggit pala niya na isa ka sa tumulong kaya nag-boom yung business niya. Oo. So isa rin yun sa nakapagpa-increase ng perceived value mo as a personal brand mo rin. Oo, Reputation mo. susunod yun, oo, Susunod susunod yun, na oo. yung personal brand. Kaya ito naman yung next question ko sa'yo. Dahil doon na tayo sa tinatawag na personal brand na may mga resulta ka na i-provide sa mga tao, sa mga business owner, especially sa mga winners na ginawa mo, pina-win more mo pa. Mm. Gano'n namang kalakas na epekto yung pagkakaroon ng followers or meron bang factor yan na kailangan ba ganito karami yung followers ko or meron bang effect yung pagkakaroon ng followers? Kasi meron ako nakita, million followers, Oo. ang ginawa, bumili lang ng followers sa Facebook. Oo. Bumili lang ng followers, hindi naman mga dami account lang. Oo. Meron naman talaga is talagang valuable pero underrated. Kunwari, itong podcast natin ngayon, hindi naman natin may expect na million views to agad-agad eh. Oo. Diba? Very underrated. Pero yung value, diba? Sobrang valuable pero Mm. underrated siya. Anong advice mo at ano sa tingin mo? May effect ba yung pagkakaroon ng followers? Or Lahat kasi tayo talagang sobrang attractive talaga yung maraming views, maraming followers eh. Kaya lang ang problema, example, kailangan mo ngayon ng tulong. O example, kailangan mo mangutang. Doon ba sa maraming followers mo, may magpapautang ba sa'yo doon? Kadalasan wala eh. wala. Dahil wala naman solid sa'yo doon eh. Oh. Kasi ang tao, Aaron, gusto nila maging broad. Gusto nila yung madami. Madami. Instead na lumalim. Example ako, wala akong masyado ngayong follower. Oo. Pero kilala ka ng mga meron akong mga big time. tao na pinagsilbihan ko, lumalim yung ngayon yung relationship namin. Anytime tawagan ko ngayon, bro, pautang ako ng 100,000, magpapautang yun. Oo. Alin ang pipiliin mo? Million ang follower mo? Na hindi ka naman hindi naman lumalim ang relationship niyo sa isa't isa? Oo. Or 3 lang ngayon ang follower mo? Pero lumalim ngayon yung relationship mo. Anytime, pwede ka nilang tulungan o pwede ka nilang pautangin. Okay. Ito yung pipiliin mo. Relationship. Yun ang ibig kong sabihin. Karamihan ngayon ng tao, naliligaw. Hinahabol nila ngayon yung sobrang daming views, Quantity. they go broad without getting deep. Masa lang. Masa lang. Nakatutok sila sa pagdami, hindi sa paglalim. Parang ganun din sa wisdom. Kaya maraming coaches ngayon, nasaktuhan lang yung daladala nila kasi they go broad. Alam niya yung ganto, alam niya yung ganto, pero without getting deep. Kaya ako ganto yung daladala ko because konti lang yung alam ko pero malalim. Yun ang ibig mong sabihin. So hindi masama yung madaming followers pero mas mabuti, mas mabisa yung nakipag-relationship ka ng malalim sa mga tao. Kaya may tinatawag ako sa community ko na first 12 eh. Yung katulad ng kailangan may 12 apostle ka eh. Ayun yung exciting dyan eh. Oo. Kailangan personal brand ka na. Oo. Ang purpose ng personal brand mo, hindi mo na makabuild ng community kasi sobrang dami nun. Meron ka ng 5,000 sa community mo pero walang naman nagpautang sa'yo, wala naman tumulong sa'yo. Ang purpose ng personal brand, makabuo ka ng first 12 mo. First 12 na solid sa'yo. Na solid anytime, talaga. bro, negative ako 500,000, pautangin mo nga muna ako, meron kang matatawagan na gano'n. Tama. So kahit 12 lang yan, parang 12 apostle mo lang yan, first 12 mo, pero maaasahan yung mga yan, solid yung mga yan. Solid. So yun ang personal brand, yun ang tinuturo ko. As a personal brand, ang purpose nun, makabuild ka muna ng first 12 mo. First 12. Ayan. So, doon sa Mora, meron akong first 12. Hanggang yung 12 naman na yun, meron naman silang 12. So, padami. Pero ang maganda nun, palalim yung relationship. Grabe. Kasi grabe yung relationship. Jesus Christ yan. Kay Jesus Christ ko ginaya yan eh. Grabe yung Bible din pala yung may kahulugan yan, 12 na yan. Oo. Diba? Pwede naman kasi 10, pwede naman 5. Pero sana mag-anak-anak yan. Kasi yung puro direct lahat na hindi ka naman nakapag-build ng solid foundation, solid relationship. Tama. Diba? Hindi lalago. Walang, kumbaga, wala. Kasi karamihan ngayon ng mga coaches, pinagyayabang nila na, we have 50,000 community. Pero wala ka naman masyadong maasahan sa kanila. Di ba? Kasi hindi ka nakapag-build ng malalim na relationship. Hindi katulad na ito, nasa target market ko lang, ito lang yung target market ko, pero anytime na may i-offer ka sa kanila, kakagatin nila kasi malalim na yung napagsilbihan mo sila ng malalim. Nagkaroon ka ng relationship na malalim para sa kanila. Kasi hindi ka puro broad.
Gets. Yun ang hiwaga doon. Kaya napaka-powerful ng first 12. Personal brand ka, kuha ka ngayon ng first 12 mo. Ito yung tinatawag ko na Dream 12. Dream Yung 12. sino yung mga solid sa'yo, parang si Jesus Christ, nag-ano siya ng unang 12 niya. Parang Tumawag basketball siya din pala, no? Parang Oo. bibuild ko ng dream team mo. Oo, Dream Team mo. 13 ata yung basketball di ba? 13, Oo, solid pero niya yun ng ano. solid. So yung ibig ko sabihin, yung mga unang first 12 mo, yun yung mga Yun yung first 12 mo, na yun ang talagang ipibuild mo solid, yun. raving fans mo, Raving pwede fans mo support dahil sa'yo. personal brand ka eh. Fa-follow ka talaga nila. Along the way, word of mouth din. At magtataka ka, blessing will overflow kapag meron ka nang na-build nung first 12 mo na yun. First 12 mo na yun. Kapag na-burn out ka, na-depress ka, bro, ganito, may matatawagan ka. May mga tao na willing kang talagang tulungan. Tama. Kaya ngayon, mapakahalaga pagka mapaparealize mo na, di baling, konti lang yung followers ko, di baling hindi ako masyadong kilalang-kilala ng mga masa pagdating sa social media. Pero kilalang-kilala ka naman nung mga nakarating na sa top. Dahil sa natulungan mo na yung iba sa mga kakilala nila, sa mga kaibigan nila. Pero hindi masama yung dumami yung followers mo. Mangyayari naman talaga naman yan, eventually. along Pero the way. ang punto lang natin, kailangan magkaroon ka ng deep, magkaroon ka ng malalim na relationship Oo. sa kanila para solid talaga. First 12 muna First 12 muna. ang i-build mo. Hindi muna community. Kasi community, napakalaki na yan. Huwag ka muna mag-focus sa quantity. Focus ka muna sa quality, pero combination. Then, tsaka na kukusa. Yung dadami yung quantity na. Tama yun. Yung pera nasa community naman talaga sa ngayon. Pero kailangan muna yung first 12 muna, mabuo mo muna. At yung first 12 na yun, kukuha din yun ng 12. So hanggang sa mag-aanak-anak na yun. Sa maging libo na. Ang ganun. Saka mas madali na eh. Mas mabilis. Mas mabilis. Parang ano yun, virus eh. No? Ang daming mahawa. Siyempre, through word of mouth, bibibuild sila ng 12. Itong 12, magbibuild din ng 12 nila. Itong 12 na to, magbibuild ulit ng 12 nila. Kung sana mag-aanak-anak. Tapos yung principle, yung value is naka-base din sa'yo. Kaya pati lahat ng mga 12 na yun is nagiging solid na fans mo na rin. Nagiging solid na supporters mo rin sila eventually. Amazing. So, ito yung next question. Everyone says content is king. But what's the one piece of content almost no one dares to post? Ano yung content? Kasi sinasabi, diba, sa digital business ngayon, yung mga nakakaintindi ng marketing agency, ng tinatawag na digital marketing, yung content is king daw. Pero ano sa tingin mo ngayon yung content na parang halos karamihan ng mga business owner, parang takot silang mag-post, takot nila i-post? Siguro masasabi ko dito sa experience ko yung storytelling talaga ng mga struggle mo. Parang nahihiya silang ipaalam yung katotohanan. Kasi ang paniniwala natin, parang ang paniniwala ko dati nung broke pa ako, kailangan ko ipakita na nasa maayos ako para maka-attract ako ng mayayaman. Which is baliktad. Ayaw ng mayayaman na piniflexan mo sila kasi okay ka lang. Meron din naman ako yan eh. Okay. Ang may impress mo lang dun, yung mga broke. Yung mga broke. Walang pambayad. May sports car. Wow, laki ng kinikita. Mismo. At ang karamihan pa doon, maaasar sa'yo. Ay, niyayabangan ako nito. Niyayabangan ito. Mas mayaman pa ako Pero dito. pag pinakita mo yung struggle mo, doon mabibilib ngayon yung maraming tao. Nagkautang ka ng 10 million. Nag-invest sa'yo pero nalugi yung business mo. So, naging open ka. So, ang ibig ko sabihin, yung content na yun, dapat huwag kang mahihiya na ilabas yun to inspire people kasi doon ka naman nila magugustuhan. I-storytelling mo kung ano yung mga struggle mo. Kasi tulad nung kanina, na story mo kanina, diba? At doon mo mai-impress yung mga mayayaman. Uy, galing pala si Don pala sa ganito. From rags to riches pala. Dati pala, ganito pala siya. Doon ngayon nai-impress ang mga mayayaman. Sa story mo kung saan ka dumaan. Kaya pansin mo lahat ng mayayaman, talagang pag ini-interview sila, galing talaga sila sa sagad na sagad eh. Sagad na sagad, no? Nagkautang pa ng milyon-milyon. Nag-negative pa. Nag-negative pa, tapos naka-recover hanggang sa naging prosperous ulit. Kasi may kasabihan content is king, consistency is the queen. Ibig sabihin, ang king, yung storytelling mo, yung istorya ng buhay mo, kung paano ka nag-struggle, paano mo nalagpasan, consistent mo siya ipapakita sa social media. Consistency. Si is the queen. Consistent ka ngayon magkikwento. Tapos yung kwento mo noon, wag mong babaguhin yung kwento mo ngayon. Isa lang yun. Consistent dapat. Consistent dapat. Hindi pa bago-bago yung statement mo. Kaya ako sa mga podcast ko, isa lang naman ang kinikwento ko. May namit ako na babae, ganito lang.
So, ang tanong mo, ano yung content na halos ayaw nilang, nahihiya sila ilabas, actually yun nga magpapabago ng buhay nila eh. Yung ikwento mo yung buhay mo kung ano yung pinagdaanan mo. Kasi ang katotohanan, diyan nai-impress yung mga mayayaman. At diyan ka naman nakaka-impact sa mga broke people, sa mga nasa laylayan pa, nasa mga poor pa na status, para ma-motivate mo sila to the next level. Ayun. Yung Grabe. storytelling, napakahiwaga nun. Pag yun Napakahiwaga. naikwento mo yun, consistency. So content king, consistency is the queen. Okay. Yun ang content na dapat na lagi mo silang nire-remind Mm. kung sino ka at kung ano yung nagagawa mo. Nililingon mo pa rin yung pinanggalingan mo. Oo. Hindi ka nahiya na i-brought up yun. Kasi, Oo. ito rin pala yung isa sa na-realize ko na ang isipin mo pala, lalong may ibang tao na mas malala ang naging situation kaysa sa'yo. Walang tao na, walang magsasabi na ikaw na yung pinakamalala. Laging merong tao na Mismo. mas naka-experience ng mas malala Mismo. kaysa sa nangyari sa'yo. Kunwari, ang utang mo before is 10 million, yung naging failure mo, Meron may pala naging 20 million. Meron pala 20 million, Oo. 100 million, meron pa Tama. billion. So, laging merong tao na mas naka-experience sa'yo na mas malala kaysa sa experience mo kayo. So, walang reason para ikahiya yun. Tama. Oo. Grabe. Actually, tayo lang minsan na nag-iisip nun eh. Pero ang katotohanan, nakaka-inspire tayo kapag Oo. i-struggle natin yung kwento eh. Oo So nga. nag-o-overthink lang tayo na baka baduy o baka madrama Oo. pero nai-inspire sila dun. So yun yung Tama. content na Nai-inspire sila. dapat natin na Oo. pinopost consistently. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Oo. May kasabihan nga, facts tell, story sell. Ang tao naman talaga, istorya yung binibili. Istorya ni Louis Vuitton, hindi naman talaga yung jacket na pagkamahal-mahal, kundi yung kwento Story behind it. ni Louis Vuitton, ni Coco Chanel, kung paano siya nag-umpisa. Ni Christian Dior, di ba? Yun ang binibili ng tao, hindi lang naman talaga, side effect lang yun, na nakikita mo, Tama. bumibili sila ng luxury brand, luxury shirt, luxury bag. Sa Pero ang story. tunay na binibili ng tao, ang istorya ni Coco Chanel, istorya ni Louis Vuitton, ni Christian Dior, yun talaga yung Yun tunay yung na story binibili talaga. nila. Story ng Nike. Facts tell, story sell. So, Ayun. napaka-powerful nun. Kaya dapat hindi ka nagdadalawang isip na i-post yun to inspire people. Wow. Amazing. Yung storytelling din, no? Oo. Huwag kang mahiya na mag-ikwento. Kung ano Oo. talaga yung reality, kung ano talaga nangyari sa'yo. Actually, selling is storytelling naman talaga eh. Storytelling. Oo, napaka-effective. Isa sa mga favorite ko yun eh, na way ng pagbebenta is storytelling. Kasi hindi talaga nila mararamdaman na binibentahan mo sila, kundi kinikwentuhan mo lang sila. At ang tao talaga laging nakaka-relate, nakaka-resonate sa mga kwento. Kasi mga natural chismoso tayo, chismosa, di ba? Gustong-gusto ng tao na kinikwentuhan sila eh. So, isa yun ng way na effective selling is storytelling. Napaka-powerful yun. At isa yun sa mga favorite ko, storytelling. Storytelling. Selling through storytelling. Kaya pala may mga kilala ko sa US, napakagaling sa storytelling. Sila Tayo Lopez, very Mismo, articulate, oo. no? Ang galing nila magkwento ng story nila, tapos very articulate, very clear, na napapaliwanag nila kung paano sila nakaahon mula sa dito, anong steps na ginawa nila, strategy na Sementohin ko lang idol Sige. Parang ganito. Favorite ko kasi yung yung calamares, yung hipon, di ba? Yung calamares. Calamares, so Yung hipon na, pusit ba yun? hipon, hipon. hipon na nakaano sa arena. Yung, Ano yan, parang tempura? Or... parang ganon, parang ganon. Okay. So, favorite ko siya. Oo. Kapag may mga lagi kong ino-order. Nakakwentuhan ako ngayon ng isang kaibigan ko na tong mga hipon na to, eto daw yung mga cockroach sa ilalim ng dagat. Kaya kung mapapansin ko daw, yung ilalim ng cockroach, di ba parang yun din yung ilalim ng hipon? Which is, nung sinerch ko, totoo naman pala, sila pala yung tagalinis sa ilalim ng dagat. Cockroach ng dagat? Ng dagat. Sila yung tagalinis. Sila yung taga ng mga bulok na bagay. So ngayon, sabi ko, ayoko na kumain ng hipon. Oo. Yun. Kung binili ko na yun, yung kwento niya, na baon-baon samantalang favorite ko dati yun. Sarap. Ganon ka-powerful. Ganon ka-powerful ang storytelling. O example pa, ang paniniwala ko, Milo, nagpapalakas talaga siya. Energy. So umpisa ng bata pa tayo, di ba? Napaniwala tayo na yung Milo, di ba? Dahil lang yun sa storytelling. Pero yung Milo naman talaga, punong-puno siya ng asukal eh. So, merong si Ogilvy ata yung marketer na yun, kwinentuhan lang niya tayo na ito yung ito yung mga cereals, ito yung mga Milo na kailangan natin na konsumuhin siya sa breakfast. So, napaniwala tayo sa mga marketer na nag-storytelling na itong cereals ay healthy,
Itong Brainstorm tayo. Milo, kailangan every morning. Oo. Parang ganito bro, yung Coke, dati minamarket lang nila to every Oo. summer. Oo. Every summer lang. Every summer. Sa Kunya, kasi pampalamig. drink ang Coke eh. Oo. Ngayon, ang pansin mo yung Coke, minamarket na nila ito, yung marketing message nila, yung Coke, kailangan konsumuhin mo siya after mo kumain. Kaya pansin mo yung mga commercial sa Coke, Lagi may pagkatapos pagkain. kumain. Oo. Kasi ang tao, araw-araw kumakain. Kinikwentuhan ka nila na bawat after mo kumain, iinom ka ng May Coke. Coke. So ngayon, Kasama. tumataas ngayon ang sales nila kasi hindi lang every summer. Naging part na siya ng Kinikwentuhan meal. ka nila na ito part ng meal mo after mo kumain. Oo. Ang nakalagay nga, sarap araw-arawin kahit, di ba, kahit Araw-araw. diabetes. Yun ang tagline nga pala. Pero kinikwentuhan nila tayo. Ganun ka-powerful yung storytelling. So, pansin mo, pagkakain tayo ng karinderya, Coke. Sa bahay, pag may bisita, Coke. Dahil nakwentuhan tayo ng Coke na every meal dapat may kasamang Coke. May kasamang Coke. Samantalang dati, ang marketing message nila tuwing summer lang. Masarap mag-Coke. Kaya patalas dati, nasa beach. Pero pansin mo ngayon, nasa family na ngayon. Pag gathering, pagka nga Pasko, 'di ba? Yung every di ba? laging Yung mga yung Coke, pagka patalastas may ng Coke. lechon, may pagkain. Ngayon, iba na, family na, nasa Family na, lapag na. lunch time. Ganun katindi ang storytelling. Grabe, no? Oo. Naalala ko, to add another story to that. Merong kinwento, kung kilala mo si Luke Belmar. Kilala mo si Luke Belmar? Capital Club. Capital Club. Meron siyang kinwento, kasi ang galing din niya sa storytelling. Ang breakfast daw ay scam. Mismo. Ganun din ang propaganda daw yan ni Edward Bernays noong unang panahon dahil sa humihina yung sales ng pharmaceutical. Humihina yung sales humihina yung sales ng bacon, ng hot dogs, ng ham. So ginawa niyang breakfast daw is napakahalaga, kailangan daw kumain pagkagising. Ang marketing message, breakfast is the most important meal of the day. Yun ang naikwento sa atin. Yun ang turo sa atin na pagkabata tayo, 'di ba? Yun yung tinuro, no? Naniniwala ka naman doon na yung sinabi ni Luke Belmar na ito? Ako kasi pinapractice ko ngayon yan eh. Kasi ako bro, hindi ako nagdidieta kasi ako. Kasi yung katawan natin, mga yan eh, mga parang sa sasakyan, mga mekaniko yan eh. Okay. So kapag kumain ka, patulog ka na, kumain ka, nag-midnight snack ka, pansit canton, patulog ka na, nag-work yung digestive system mo. Tapos, pagising, 4 na oras lang ang tulog mo, nag-breakfast ka pa ngayon, work na naman sila. Kaya ngayon, sa kaka-work nila, nai-injury sila, dun humihina nga yung mga organ natin. So ako, alas 6 ako kumakain ng dinner. Tapos tigil na? Hindi na. Ang kakain ko na niyan is 12 lunch. So napakahaba nung napapahinga yung mga organ ko. Pagkagising at bago matulog, ang haba ng Ang haba. At oras. biblical din yun, kaya nga may fasting. Totoo. Kasi yung fasting yun na nagbibigay para mapahinga yung organ natin. Okay. Kaya lang sa kagustuhan nitong mga marketer na bentahan tayo, storytelling, no? Kwinentuhan tayo ngayon na breakfast is the most important meal of the day. Kailangan mo muna mag-breakfast bago ka. Pagkagising agad, sa umaga, luto agad, pagkain agad. Para lang mabenta nila yun. Bacon and egg. Ang punto naman nila na nagiging fitness na tayo nung malakalim. Pero storytelling. Mapapapaniwala. Facts tell, story sell. Na ganun ka-powerful ang storytelling. Kaya niyang i-twist yung katotohanan. Storytelling. Mismo. Ganun ka-powerful. Ganun katindi. No? So, ito ang next question ko na. Since tapos na tayo sa part, very enlightening. Ang dami kong natutunan. At ang dami rin natutunan. May nanonood na. Malamang, may mga babash din sa atin. Oy, breakfast. Ano sabihin scam, di ba? May mga mangbabash dyan. For sure. Pero ano lang, just to give you idea rin, na storytelling talaga, napakalaking effect din. Kaya doon mo na nga matitwist ngayon yung katotohanan. So, next is, what's the one thing you'd say to a business owner since isa kang 1 million coach? At yung mga business owner talaga is talagang mga matataas na yung level mo, you position yourself doon sa mga maybe 100 millionaires or billionaires na. What's the one thing you'd say to those business owners? O kaya naman, mga traditional business owner, ito na ang iniisip nila, yung Facebook ads is just a waste of money. Dahil organic marketing, o kaya naman, walang organic. Malaki ang nawawala sa kanila, millions. Kapag yun ang mindset nila, na Facebook ads is a waste of money. Maybe, may experience sila, kaya ang Facebook ads kasi walang manual yan eh. Hindi yan katulad ng TV na pag sinet up mo, tingnan mo yung manual, ganito pala ganito, magagawa mo, ma-ooperate mo ng tama. Ang FB ads, walang manual yan.
basta nakalagay lang boost post or create an ad, Oo. walang manual. So, kailangan mo din talaga kumuha o mag-enroll sa mga experts sa FB ads kasi yun ang magiging Oo. manual mo. So, hindi talaga siya waste of time na Oo. Kaya lang dapat mag-invest ka kaya sa lang mga ngayon nagiging waste of money. Galit ka ngayon sa FB ads, nasunugan ka ng pera kasi hindi mo nakuha yung manual. tama. Hindi mo alam kung paano. Walang coach na nagturo sa'yo. Basta nag-boost post ka lang. Tapos hindi Masusunugan ka naniniwala talaga. sa coach. Yung iba hindi naniniwala, ay Oo. magbebentahan lang kayo. May nag-post na naman ng ads na Oo. nagtuturo daw ng Facebook ads, di ba? Marami din naman talagang palpak o sablay na coach pero wala namang kasing gumaling kahit naman sa sports lahat may coach eh. Tama. Si Pacquiao boxing, Freddie Roach, Michael Jordan, Phil Jackson, lahat may coach. Lahat. Sino bang masasabi mong magaling na walang coach? Pati nga sa music may coach, sa swimming may coach, lahat naman merong coach eh. Si Mark Zuckerberg nga, meron daw business. Lalo naman sa business, pera nakataya mo dyan at oras. Mas lalo na naman May may mga coach consultant, dapat. di ba? May mga coach, mga Oo. mentor. Oo. Mahalaga. Kaya lang naman tayo naliligaw dahil akala natin sa YouTube may libre. Ang problema sa YouTube, kalat-kalat eh. Oo. Tama. Walang Lalo ka specific. tuloy nalilito. Dahil Como Libre, pinakita sa'yo, fade away ni Jordan. Pero Oo nga eh. hindi sa'yo pinakita kung anong oras nagising si Jordan, Oo. ilang practice yung ginawa niya. Tapos hindi mo rin Yun ang paglalaanan masyado. nakakalito sa YouTube kasi puro highlights ang pinapakita. Puro highlights. Ito yung pagyaman, ano lang to. Di ba, puro Ganito lang kadaling yumaman. puro highlights. Oo. Kumbaga sa basketball, puro fade away. Puro fade away na. Kasi yung may bayad, yun yung gigising ka ng maaga, ito aaralin mo. Coach doon, mahina kasi yung attention span ko, mababa na lang eh. Oo. Hindi ka matututo hanggat hindi ka nalilito. Kung mababa yung attention span mo, kaya ka hindi natututo. Kaya hindi ako naniniwala na kailangan ganito. Hindi. Kung ang tao talaga nasa learning mode, No. kahit mababa yung attention span niya, kailangan niya talaga lagpasan yun. At ako, mababa rin ang attention span ko, kaya ako natuto dahil nalito ako. Oo. Nilagpasan ko yung mga boring na pagkakataon habang nag-aaral ako ng isang course o masterclass. So, kailangan lagpasan mo yun. Yung mga boring na yun. Doon ka lang matututo. Kaya maraming tao ngayon na hindi masyado natuto dahil ayaw nilang lagpasan yun. Ayaw nilang malito. Gusto nila, parang sa TikTok, di ba? Spoon-fed na eh. Tama. 8 seconds lang, nakuha mo na yung gusto mo yung information eh. Tama. Kaya lang, hindi mo na master kasi hindi ka naman nalito. Kasi yung pagkatuto, makukuha mo yun sa pagkalito. Parang ako, dahil bobo ako, 3 beses ko babasahin yung libro. Para ma-absorb talaga. Kaya lang, lamang na ako sa'yo dahil 3 beses ko ngayon nabasa. Tama. Dahil nalito Na-master ako. na. Parang yung isang bagay, nalito ka lutuin, ngayon na-master mo siya kasi dumating ka sa pagkalito, na-confuse ka eh. Oo nga, no? Maraming tao, ayaw nilang ma-confuse, pero doon mo master yung isang bagay. Magkamali. Kunyari, nanood ka lang. Okay, 8 seconds, nakuha mo na. Ganito lang pala. Okay, iba naman. Yun ang sabi ko sa'yo kanina na nagiging broad lang sila. Ayun. Hindi sila lumalalim. Hindi lumalalim. So ngayon, dahil mahina ako sa English, hindi ko masyado na iintindihan yung mga English, kailangan ko 3 beses basahin yung isang English na libro. So doon tuloy ako gumagaling. Doon ko na ma-master yung nasa loob ng libro na yun. Ayun. So, repetition na. Kung matututo ka lang kapag nalito ka, kapag nalagpasan mo yung mga boring na part na yun. Ayun. So, dapat willing kang daanan. Willing kang daanan. Huwag mong katamaran. Na-program lang tayo ng TikTok na 8 seconds. 8 seconds Goldfish na attention span lang daw. Agad, tapos wala namang patutunguhan. Kaya art of war yan eh. Hindi na ngayon yung Pilipinas, China, sasakupin ko yung Pilipinas, hindi na yung papasabugan ko siya ng hindi na gano'n na. Hindi na actual na patayan. Kumbaga ngayon, ang art of war ngayon, yung parang nagsasaing ka, iniinking mo na lang yung dahan-dahan. Dahan-dahan. Maraming tao ngayon ang bumubobo dahil konti na lang, hanggang sa isang araw, bigla na lang tayong inatake, mga lampa na. Dahil na-program tayo. Yung complacent masyado eh. Kaya di ba sa US, nireklamo nila yung TikTok, ayaw nila papasukin sa US. Pinapaban nila. Kasi art of war yun, modern art of war na yun. So, ang punto ko lang dito, kung gusto mo talaga gumaling, maghalimaw, kailangan mo ma-confuse, kailangan mo malito, kailangan mo dumaan sa pagka-boring. Doon mo ngayon mamamaster yung isang bagay. Wow, grabe, no? Napakatindi, no? Astig, no? Kaya, ganyan din kahalagahan ng pagkakaroon ng coach. Saka pagkakaroon ng mentor para ma-shortcut mo nga yung progress mo. Para maging successful ka. Ito na, yung next na question.
why are most people stuck at 6 figures? Ano tayo? Scalability tayo. Yung may stuck sila sa 6 figures na yung kinikita nila. And what's the brutal truth about crossing into 7 figures? Like, paano sila makaka-break dun sa cycle nila? Pero kanina na ano mo na eh. Pero paano yun? Tanong nito. Sawang-sawa na sila eh. Diba? Actually, naranasan ko to nung nasa ako eh. Siyempre, lahat ng business owner gusto mag-scale up eh. At ito ngayon na na-discover ko. Ang business talaga is about leverage. Ibig sabihin ron, ang kaibahan lang ng 6-figure business sa 7-figure, 8-figure business, ang nagdi-differentiate lang yan yung word na leverage. Leverage. Kasi dito sa 6 figures, gusto mo, ikaw lang ang gumawa. Lahat ikaw. Wala kang system. So dito sa 7 figures, ang business kasi is OPT, OPM, OPE. Using other people's time, other people's money, other people's effort. Money, effort. Using other people's time, using other people's money, using other people's effort. Kaya tama yung sinabi ni Alex Hermosi na mas madali makuha ang 1 million kaysa sa 100,000. Kasi sa 1 million, para makuha mo, may system ka na. Minimum effort, maximum result ka na. Dito sa 100,000, ikaw lahat. Ako naghagod, ako nag-design, ako yung nag-meetups, bago ako umabot sa 100,000. Hindi katulad nung nasa million na ako, may system na ako. Meron ng taga-tatak, meron ng taga-sagot. Ako na lang, ang build ko, ang trabaho ko na lang, mag-build ng relationship sa mga influencer. Para pag binigyan ko sila, ipopromote nila ako. Ayun. Minimum effort, maximum result. Kaya, kung ang tanong, paano ka ngayon mag-i-scale, kailangan meron kang system. Alam mo kung ano lang dapat ang ginagawa mo. System talaga. Sementohin ko tingnan mo ron hiwaga to Okay. Umpisa tayo sa labas. Sa labas, meron tinatawag na solar system. Di ba? Solar system. Tama. Konti lang yung magalaw niyan, lumapit ka lang sa araw, masusunog tong isang planeta na to. System solar system. Pasok tayo ngayon sa Earth. Palapit tayo. Meron tinatawag na ecosystem. Yung lamok, kakainin ng palaka, yung tao mamamatay. Palit. Ecosystem. System na naman. Another system. Palapitin natin, meron tinatawag na government system or society system. Tama. May ospital, may religion kasi pag Sunday may simbahan, system yan eh. Kailangan mo mag-aral eh. May school, may tama. palengke, may ospital, system yan eh. Government system yan eh. Ang tawag nga nila dyan, matrix eh. Matrix. Pinaprogram na yun. Sistema na naman doon yan. Pa natin. Cycle. Okay. Tingnan mo sa atin, we have 12 system. Respiratory system, muscular system, reproductive system, puro system tayo. Digestive system. Digestive system, urinal system, reproductive system, puro system. System. Pansin mo, puro system. Bakit sa business wala nang system? Patay tayo dyan. Sabog na. Oo. Ikaw na lang gumagawa. Paano ka mag-i-scale? Wala kang system. Ang matindi pa dyan, hindi mo alam kung ano ang isisistema mo. Ayaw matindi. Di ba? So, para talaga mapunta ka dito sa 6 figure, kaya stuck ka dito, hindi ka makapunta dito sa 7 figures to 8 figures dahil wala kang system. Business is about system. Business is about creating system. Kahit 6 months ka ngayon parang ako, nung binubuo ko yung Hustler University, halos 6 months ako na talagang nakapokus, hindi muna ako tumanggap ng maraming coaching kasi binubuo ko yung system. Para pagkatapos ng system na yon, kahit nasa Boracay na ako, kahit nandito na ako, nagpapasok na siya ng pera kasi nakapokus ako sa system. Hindi ako nakapokus dun sa business. Kasi pag dun sa business, ikaw lahat, ikaw magbebenta, ikaw magpo-promote, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Tama. Business is about system. Mag-focus ka dun sa system para magawa mo talaga mag-scale, masustain, mag-grow ang isang negosyo. Ayun. So, system ang mag-grow, mag-scale, mag-sustain sa isang business. At kung gusto mo makatawid dun sa 6 figures to 7 figures, system talagang ang usapan. System. Katulad ng nabanggit mo kanina, ang i-systematize mo, di ba? Attraction, retention, and optimizing or getting paano mo sila mapapabili ng marami pa. Example, kung ang isang customer bumibili sa'yo ng isang t-shirt, paano mo siya ngayon mapapabili ng 3 t-shirt? Paano siya babalik? Hindi lang. Yung babalik kasi retention. Retention niya pala. Paano pa mapapabili? How to sell more pa. May dyan yung upsell, may dyan yung iba yan. Ayan. Meron ding offer na binabundle ko, parang sa t-shirt ko, example, isa-isa talaga ang bili sa'yo kasi hindi nakabundle. Pero kung, kunyari,
3 shirts for 4,000, nakabundle na. So may pagkakataon na bilhin nila they will buy more dahil nakabundle na yung offer mo. Isa yun sa mga strategy. Ayun. So, yun ang isisistema. Bundle na siya. So ako ngayon, may negosyo ako kasi may predictable result ako. Hindi katulad nung pag wala kang system, ay bumaba yung sale. Hindi muna kasi walang predictable result. Business kasi, ang purpose niyan, kailangan magkaroon ka ng predictable result. Pagkatapos ng buwan na to, ito yung makukuha ko, kikita ko ng 700,000. Kailangan predictable yun dahil may system ka. Okay. Doon mo na mapipredict. Oo. Alam mo na agad, no? Oo, magkano dahil sa kikitain mo system. dito. Kasi may sistema ka na nabinili. I-start systematizing. Ang tawag nga nila doon, positive cash flow eh. Dahil meron kang way to attract, to retain, and to sell more to customer. Kumbaga, ang tawag na nga doon, positive cash flow ka na. Cash flow na. Oo. Mapasok na lang Ang siya. galing, di ba? Oo. Ang galing, no? Di ba? Okay. So, system, yun ang yung sistema mo ngayon. Yung tinatawag na nila na cash flow. Ayun. Maglalabas ako ng 100,000 sa ads, babalik sa akin. 10 times naman ngayon. 10 times na. Dahil may system na eh. Karga ka na lang ng karga. Oo. Yun na lang. Ang linaw. Napakalino. Oo. Grabe, no? Once na may sistema na, mapakadali na eh. Kaya yan naman yung ino-offer mo. Yan naman yung tinuturo mo sa Hustler University. Yun, oo. .com.ph. Kaya sa mga nanonood dyan, alam nyo na ngayon, pero bago dyan, comment down below, Hustler, dito sa comment section. Para kung talagang natututo ka at really excited ka rin na makapag-start sa hustleruniversity.com.ph, maybe talaga aspiring entrepreneur din yung iba. O kaya naman, meron ka na existing business. Gusto mong matutunan kung paano ma-scale at gusto mo rin matutunan yung tinatawag na recurring recurring offer. No? Para magkaroon ng subscription-based cash flow na. Automatic. Hindi ka na magpapakalugi masyado sa ads, 'di ba? Sa una, 'di ba? Sa umpisa, 'di ba? Pero darating sa point na through word of mouth, may recurring na, may cash flow na darating. Ayan. Okay. Now, ang next na, dito na tayo sa malapit na tayo. Talagang very exciting eh. Napakadaming knowledge, no? Napaka-solid sa sa systematizing, no? Akala ko noong una about personal branding lang talaga in offer, pero very holistic pala. Hindi pala siya yung sabing, kasi nakilala si Don Zamora sa personal brand na worth 1 million yung na-offer. Yung pala, sa buong Wala eh, may sarili talaga ako negosyo eh. Hindi naman ako yung 17 years na ako sa clothing brand. Kaya nga, no? Yung Manila Crimes. Oo, OG ako sa clothing brand eh. Hindi naman talaga ako lumitaw dito at nag-coach lang. No? Talagang meron talaga akong negosyo talaga. Ayun na. Kaya dito na tayo papasok sa pag-o-offer ng value. Since alam naman natin kung ano na yung definition ng value, na kung anong kahalagahan ng value, para lalo ring may kumagat din sa tinatawag na offer mo, maging irresistible din yung offer mo. Ang tanong dyan, is offering free value overrated? Kasi napapanood natin si Alex Hormozi nag-o-offer ng value for free. Puro value, bato ng value. Or are we conditioning our audience to expect everything for nothing? Since free natin. Ito tricky to, Ron eh. Sobrang tricky to. Sana maintindihan ng mga viewers natin no? Yung mga nanonood sa atin eh. Kailangan natin magbigay ng free value kasi sabi ko nga sa'yo kanina, kailangan yung personal brand, ma-brand mo muna yung sarili mo na as a giver, not as a taker. Tama. So 100% wala akong tutol doon sa pagbibigay ng value. So tama yun. Tama yun. Ang problema lang doon, kailangan ang pinag-uusapan doon kung sino ngayon ang bibigyan mo. Parang example, ganito bro Sa isang mahirap na tao, delikado pag binigyan mo siya ng 100,000. Kasi ang behavior niya, yung nakasanayan niya, mag-scatter, mag-inom. So pag binigyan mo siya ng 100,000, palalalain mo lang yung sitwasyon niya. Magsusugal siya, mag-iinom siya. So, itong 100,000 naman, pag binigyan mo to sa mayaman, ang definition ko kasi ng mayaman, hindi naman yung maraming pera, kundi rich in mindset, rich in wisdom, kompleto, rich in discipline. Yun ang definition ko. Yung pala yung totoong Yun ang tunay na yaman. Hindi naman talaga pera. So, pag binigyan ko tong isang tao na to na mayaman, hindi pera, rich in mindset, rich in wisdom, rich in building relationship, rich in pakikisama, makakabuti sa kanya yung 100,000 na yun. So, ang ibig ko sabihin dito, ang isang bagay, nakakasama siya kapag binigay mo siya sa isang tao na hindi mo naman dapat binibigyan. Kaya, conforme yun sa binibigyan mo. O, saka kunyari ako, yung coaching, binigay ko sa hindi naman dapat, nakakasama sa kanya dahil
hindi naman siya gagalaw eh. Sasayangin niya lang ang oras ko. Dahil wala naman siyang capacity. Tama. O binigyan ko lang siya dahil sa kagustuhan ko, kunyari, maturuan siya. Pero tingnan mo, pag talikod mo, wala naman nangyayari. Parang nung una ako nagko-coaching ron, ang dami nagtatanong sa akin. Sabi ko, magko-coaching ako. Pero umpisahan ko muna sa free. Tama. So, free. Oo. Nilista ko yung mga tinuruan ko. Nag-umpisa ako sa paano pagpalago ng clothing brand how to create and build clothing so doon ka brand. nagsimula Oo, doon ako nag-umpisa So, nilista ko yung mga tao na binigyan ko ng free ng program na yon. 32 na tao yun. Hulaan mo ron kung ilan yung nagkaroon ng result. Ilan? 0. Bakit? Free. Nung nagle-lesson kami, ang galing ng sinabi mo doon. Gem 2, ang galing. Dahil free, wala na silang ginawa. Nagalingan lang sila sa akin sa sinabi ko. Walang commitment. Walang itinaya. Paano ka nga naman mananalo? Tama. Pero nung naningil na ako, di ba sabi ko sa iyo, una kong single 16,000. Tama. Doon na sila ngayon. Sila na ngayon nagme-message. Coach, what's next? Anong susunod natin na atake? Coach, committed na sila ngayon. May napapanalunan na sila ngayon dahil may itinaya na sila ngayon. At yung napanalunan nila yon 10 times, 20 times, dahil may itinaya sila. So, yun ang ibig kong sabihin doon. Yun ang ibig kong sabihin very tricky na kapag ang isang bagay na ibigay mo sa hindi naman dapat karapat-dapat bigyan, makakasama sa kanya yun. Pero pag yung dapat na ibigay mo yun, na ibigay mo naman ngayon sa tama na yun, makakabuti talaga sa kanya yun. So, ibig sabihin, itong value na to, ibigay mo sa dapat na pagbibigyan para makabuti to sa kanya. Parang example, yung apoy, masama yun pag sinunog ko yung bahay mo eh. Pero yung apoy, mabuti kapag pinanluto ko yun para makakain tayo ng masarap na pagkain. Tama. Yung kutsilyo, pag pinampatay mo yun, masama yun. Pero mabuti yun, pag pinanghiwa mo yun ng kamatis, magluluto ka, mabuti yun. So parang ganun yung act of giving. Double-edged sword siya. Pwede kang mamali pag binigay mo dun sa hindi naman dapat. Ayun. So, Kaya hindi ako naglilimos kapag may kumakatok. Kasi nilalagay mo lang sila sa alanganin, mamaya madaanan sila ng mga sasakyan dahil may nagbibigay, hindi sila umaalis doon. Pero kung walang nagbibigay, aalis sila. Walang nagbibigay, wag na tayo dito. Tama. So habang binibigyan mo sila doon sa gitna ng kalsada ng Commonwealth, nilalagay mo lang sila sa alanganin. Oo nga. Yun ang So what's your thought? What do you think? Ayun. Sana nakuha nila, no? Sana nakukuha nyo, no? Naiintindihan nyo. Kasi ang pagkakaintindi ko is, kaya mo in-offer din yung 1 million para rin makatiyak ka rin, nakarapat-dapat din yung mga tao na para sa coaching session mo. Yung mga nandito na sa particular na field na to. Mga winners na, sabi mo nga sa atin, nung nasa call tayo. Winners na talaga sila. Ang pinaka-goal na lang nila is mag-scale ng business. So, saka may mga asset na sila. May asset na. May puhunan. Madaling, pag sinabi mong content creation talaga yan. Kaya nila execute na rin. Kaya may mga ano na gusto na lang nila malaman kung yung mindset nila, okay na. Tama. Kung ano ang gagawin. Kaya na nilang gawin dahil meron na silang mobilization. Kaya na nilang gawin lahat. Kung ano ipagawa mo, gagawin nila. Yun yung napansin ko na kaya ma-filter out mo in that way. Kaysa naman yung kung free ka lang na nag-offer, kahit sino na lang, at hindi rin pahalagan dahil walang commitment. At wala siyang ina-expect na mangyayari. Hindi katulad ng tinatawag na commitment fee, yung sinabi mo nga sa akin, tinuro mo ngayon dito sa ating podcast. Commitment fee is, kaya siya tinawag na commitment fee para talagang mag-commit na gawin at i-execute. Kasi kung libre lang, pwede na mag-procrastinate, hindi na nagagawin. Kasi pwede pang ipangpabukas, pero kung meron silang itinaya, meron silang ipinangpuhunan, ang pinaka-goal nila ngayon, maka-ROI. Kaya yung commitment fee na yun, ang pinaka-goal nila, mabawi yun. Kaya, doon pumapasok, yun nga. Kaya ka ngayon, naniningil, kaya ka ngayon nag-o-offer. Kaya ngayon, may price ngayon, yung ino-offer mo na coaching. Hindi libre lang. Saka, this is not for everybody, lalo yung coaching ko. Hindi talaga siya para sa lahat. Sa specific niche lang o marketing. Specific niche lang marketing. Kaya, ang marahil ang naiisip at nagiging question ng mga audience natin, paano naman kami na nakakapanood ngayon sa masterclass? Wala kaming 1 million. Pero, nakikita namin yung sa Hustler University. Ako curious kami doon. Paano ba nag-work yun? Paano na ngayon kami kikita?
pagkatapos kasi ng traditional school, di ba, yung elementary, high school, which is napaka effective naman talaga nung traditional school. Tinuruan tayo magbasa, magbilang, magsulat. Hindi ko lang alam sa iba na hinahanapan yung traditional school kung papaano daw, wala daw na payaman. Hindi trabaho ng traditional school yun. Di ba? May umayaman, pero ang trabaho talaga ng traditional school, turuan tayo magbasa, magsulat, magbilang. Tama. Kung doktor ka, ma-master mo yung craft mo na yun. Para maging doktor. Oo. Pero, when it comes to wealth creation, o paano yumaman, paano magpalago ng negosyo, hindi trabaho ng school yun. Merong isang school na pwedeng magpakita sa'yo, hindi magturo, magpakita lang sa'yo ng clarity kung paano magpalago, magpabilis ng income ng negosyo. Kasi, Ron, tingnan mo to magkano ang kinikita mo sa isang araw, sa isang buwan? Sabihin na natin 30,000. So, yung 30,000 na yun, actually, mayaman ka na dapat. Kaya lang, hindi lang yung mayaman yung isang tao, sakita nila ng 30,000 kasi kinita nila in a month. Okay. Pero kung kitain mo yun in a day, mayaman ka. Lalo kung yung expenses mo, ganun pa din, mababa pa rin. Mababa pa rin. Oo. So, ibig sabihin, kunyari, ang expenses mo is 10,000. Ang pumasok sa'yo is 30,000 a day. May 20,000 ka pa. A day, 30,000. 30,000. So, ang ibig sabihin ron, napakadali lang pala ng sikreto para, sabihin na natin, umasenso, yumamang ka. Kailangan lang bumilis yung income mo. Tama. Di ba? Ang iniisip pala ng mga tao, Ang akala ng tao, kailangan nila kumita ng milyon para yumaman. Mali. Hindi yun. Pwede ka yumaman sa 30,000. Ang problema lang, kinikita mo siya in a month. Pero pag kinita mo siya in a day, tapos ang expenses mo is 15,000 lang, mayaman ka nun. Mayaman mo nun. Kasi 30 times 30 days. So, diba? 30 times 10, 300. Oo. O times, so 30 days. So, Ang lupit 900,000 Ang lupit nun. Diba? Tama. Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang silbi ng Hustler University. Ayun. Paano kita ngayon matuturuan para bumilis yung income mo? Kasi doon ka lang naman yayaman. Ayun. Ito na naman, akala kasi natin, broad. Oo. Kailangan ko kumita ng 1 milyon. Hindi. Hindi yun. Kailangan mo lang kitain. Kunyari, 10,000 in a month ka lang ngayon. Ang objective mo, kitain mo siya, lumalim ka in a day. In a day. From a month to a week, and then Kailangan from a mo week lang ng speed. to a day. Oo. Speed, mapa-shorten yung... Tingnan mo to, Ron. Tingnan mo yung hiwaga na to. Sige. Sa boxing, ang batayan para masabing panalo ka, speed. Speed naman talaga eh. Tama. Mauna ka. Akala nila, kasama yun, yung malakas na suntok, pero speed talaga. Kaya nga si Manny Pacquiao, 8 Division World Champion. Division World Champion. Dahil may speed talaga siya. Oo. Sa swimming, speed. Sa racing, speed. Lahat speed. Speed is king. Para masabi na panalo ka. So, ganun din sa business. Money loves speed. Okay. So, paano ka matuturuan ng Hustler University na bumilis ngayon yung income mo? Kaya ang headline ng Hustler University, when you start learning, the L becomes silent. Nagiging silencio yung L. From learning so, to earn. Yun ang goal ng Hustler University. Pabilisin lang. Ayun. Okay na yan 10,000, pero pabilisin mo lang kitain yan. Kasi yun ang basihan para masabi na nananalo ka. Bumilis ka lang kumita ng pera. Hindi bumilis yung gastos kasi bumilis nga yung kita na, bumilis din yung gastos mo, negative. Hindi ka rin magiging mayaman. Ayun. So, ibig sabihin, ito yung expenses mo, bumilis ka lang. Bumilis lang yung pagkita mo ng pera. Tama. Napabilis lang. Yun ngayon ang tinuto. Kaya pagpasok mo sa Hustler University, how to be a good person. Kasi doon naman bibilis ang pagkita mo ng pera pag naging mabuting tao ka eh. Pag kupal ka naman, wala namang makikipag-negotiate sa'yo eh. Tama. So pagpasok mo ng Hustler University, may lesson doon, training doon, for 3,000 a month, how to be a good person. Yun muna ako focus. Pangalawa, how to learn. Kasi hindi na tayo marunong matuto eh. Ang how to learn kasi skill yan eh. Tinatawag nasanay na tayo sa basta lang mabilisan eh. Meta learning ang tawag doon. Learning how to learn, napakahalaga nun. Paano mapa-fast track yung pag-aaral? Parang kahit anong pag-aaralan mo, matutunan mo. Tama. Kasama pala yun. Tama. And if you want to increase your income, you must increase your wisdom. True. Doon yung sa Hustler University. Tapos, ando na yung mga training, how to sell more products, kung business owner ka na may binibenta ka online na product. Wow. Kapag agent ka naman o may binibenta kang real estate, how to close more deals naman. Ayun. So, ganun lang, napakasimple. Pagpasok mo sa...
Oh, Na grabe, no? di ba? Oo. Paano kita matutulungan? Paano ka matutulungan ng Hustler University for a minimal fee at cancel anytime? Pag wala ka Grabe. nakitang value, message mo ako, murahin mo ako. Grabe, Doon no? sa mura, walang kwenta yung Hustler University mo. Cancel Oo. anytime, hindi na ako magsusubscribe. Walang risk. Halos Oo. almost no risk. Grabe. Ngayon, kung may makita silang value, Oo. maglalambing ako sa kanila. Oo. Can you do me a favor na i-refer mo naman ako? Word of mouth. Oo. Oo At na. in return, sa kagandahang loob mo dahil ni-refer mo ako, Oo. 500 pesos sa'yo sa bawat marirefer mo. Ayun, no? Mataas yun. Teka, as of now, as of this moment ba, magkano yung Hustler University? If mag-subscribe sila? 3,000 3,000 pesos. ang 3,000 pesos na, subscription. imagine, no? Oo. Para talagang, parang walang iniwan na sa 1 million coaching. Ikaw mismo nagtuturo na no? Kaya imagine, Lahat from ng 1 million coaching, pwede na lang makuha yun in just 3,000 pesos. Mismo. Grabe, no? Tapos cancel anytime pa. Cancel anytime, oo. Tapos, pag may nakuha kang value, ni-refer mo, 500 sa bawat Grabe. sa bawat, May additional Oo. no? Oo. Kaya Kasi in exchange of value nga naman, napaka-powerful. napaka-powerful. Kumbaga, Natuto ka na, kumita ka pa. Kumita ka pa, oo. Tsaka Naliwanagan ka na, kumita ka pa. Oo. Nakatipid ka na ng time, kumita ka pa. Kasi yun ang value eh. Anything that saves time, anything that increases income is value. So, andun yun sa loob ng Hustler University. Grabe. So, pasok lang sila doon na www.hustleruniversity.com.ph. Yan, nasa description naman, Oo. guys. Pwede nyo makita. Subscribe kayo doon for 3,000. 3,000 Cancel pesos. anytime pag wala kayong nakitang value. Oo. Tapos, kung may nakita kayong value, maglalambing ako sa inyo na i-refer nyo. Oo. May tatawag sa kanila. After 3 days, may after tatawag 3 sa days. kanila. Mhm. Papa-i-explain sa kanila kung paano nag-work pa yung Hustler University. Oo. So, kung kayo ay magsasubscribe sa hustleruniversity.com.ph, nandito sa description, nasa baba, just click the link there para ma-redirect kayo at makapag-subscribe kayo. And then, after 3 days, may tatawag sa kanila, sabihin nyo lang na nakita ninyo itong hustleruniversity.com.ph dito mismo sa podcast. Ni Ron, Marami kayong natutunan. Masterclass podcast. Masterclass na podcast, no? Grabe, napaka-solid. So, before we... Saka wala namang business school na talagang direkta na nagtuturo about business, how to grow, sustain, and grow. Wala nagtuturo, no? Paano yumaman? Paano kumita? Actually, hindi na nga lang kasi pag naririnig ko kasi yung word na yumaman, hindi talaga pera eh. Hindi pera. Karamihan kasi ng tao, galit sa yumaman dahil akala nila pera. Pera yung ang definition iniisip. ko ng pagyaman, rich in mindset, rich in love. Kasi Relationship. ako 2 beses ako nagyoyosi, talagang pour in love ako sa sarili ko. Sa sarili. No? Isipin mo kung paano ko pinapatay yung sarili ko. 2 kaha a day ako nagyoyosi. Grabe, no? Ganun ako ka-pour in love sa sarili ko. Hindi yung pagjojowa na love, ha? Oo. So, nung naging rich in love na ako, tinigilan ko yung yosi, abrupt, agad-agad, doon na ako naging rich. Kaya every time na pag sinabi kong tuturuan kita yumaman, hindi dumami ng pera. Tuturuan kita maging mabuting tao. Rich in wisdom, rich in mindset, rich in pakikisama, rich in pagiging good person. Yun ang ibig kong sabihin doon. Lahat pala, no? At kapag naging ganun ka na, bro, talagang ang pera ang lalapit sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod talaga yung pera. Doon kaya yaman. Ikaw na ngayon magrereklamo, blessing na mag-overflow. Bakit ganito? Bakit sunod-sunod na yung Oo, no? So, paano mo mapapasubalian naman at matitwist yung mga belief ng mga nanonood sa atin? Baka merong iba dito, mga negative talaga na, paano yan, coach? Hindi ako matalino. Paano yan? Baka hindi ko ma-absorb yung natutunan. Paano yan, coach? Mahihiyain ako. Anong ma-advise mo sa kanila? Actually, nasa perfect position ka ngayon na introvert daw, walang experience sa sales, walang experience sa marketing, no experience. Pwede ba sila dyan? Pwede sila, oo. Kasi, pwede pa rin. Oo, kasi actually, nasa perfect position sila ngayon. Napakaganda ng position nila ngayon na dahil may problem eh. Dahil meron talagang problem na masasolve yung Hustler University. So, subukan nyo lang. Bakit hindi? Subukan ninyo. Subukan nyo. Tsaka kung para sa sarili nyo, di ba, would you invest in yourself, di ba? That you would think na makakagain sa'yo ng long-term result, knowledge mismo. Kasi nag-i-invest nga tayo sa cellphone, sa mga walang halos kwentang bagay, why not? Mag-invest ka to improve yourself. Improve yourself. Kasi yun naman talaga yung puhunan natin, yung sarili natin, yung mindset mo. Sabi mo nga ang pagyaman, yung pagka sinabing mayaman, hindi lang sa pera tumutukoy. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Oo, tama. Yun ang ibig kong sabihin doon. Rich in love, rich in relationship. Actually, halos hindi ko nga pag sinabi ko nga yumaman, halos hindi ko makita yung pera eh. Oo.
Nung broke ako, ganun. Pag sinabing yumaman, kikita ng maraming pera. Oo, mayaman. Ngayon ang malinaw na, nagkaroon na ako ng clarity. Ito, totoo. Yung totoong mayaman. Kasi marami naman Kaya talaga. hindi mo pwedeng pikein ang pagyaman. Tama. Katulad ko, nakakita ako ng isang tao na consistency sa mag-create ng content. Mayaman siya. It takes time lang. Balikan mo yung 2 taon, mayaman na yan sa financial. Oo, kasi naging mayaman na siya ngayon. Kaya nga, sabi nila, fake it till you make it. Hindi, ang ano ko dyan, practice it till you make it. Practice it till you make it. Oo. Kumbaga mag-content ka na ngayon, ipakita mo na ngayon na mayaman ka ngayon. And it will takes time lang, 2 years, pera susunod sa'yo. The money will follow. The money will follow. Dahil consistent ka, mayaman ka. Practice till you make it. Oo. Hindi yung fake it till you make it. Practice it till you make it. Ayun. Parang si Jordan, ini-imagine niya na yung perfect form niya. Na visualization. Hindi niya pinipake, ha? Iba yun, no? Pinapractice niya till he make it. Kaya pag tumira siya, halos perfect na ngayon kasi pre-practice niya na. So, sa personal branding, ganun din. Ganun din, oo. Hindi mo pepekein, talagang gawin mo na, practice mo na. Oo. Practice it. Practice it na dress well. Ng personality, yung posture mo. Oo, yung posture mo. Pagsasalita mo. Pati yung pagkain mo. Siyempre, kasi health is wealth eh. Oo. Ako, very na ako. Siyempre, nagkakaedad na ako. Kaya nga, ko sa yung fasting kanina, yung pinapractice ko na. Oo nga, no? Alas 6 lang ako kumakain ng gabi. Tapos, yun, ang susunod ko na kain nun, mga 11 or 12, na. Self-love talaga. Oo. So, holistic. Ano naman ang silbi? Bakit tayo nagpapayaman kung pinapatay mo naman yung sarili mo? Hindi mo ma-enjoy yung fruit of your labor kung pabaya ka. Kung poor in health. Poor in health, rich in finances, wala rin mangyayari. Oo. O kaya naman, poor in finances, rich in health, wala rin. Wala rin. Wala rin. Tapos, poor in relationship pa. Oo. So, dapat pala lahat. Pag sinabing mayaman. Mayaman, oo. Actually, panghuli na yung pera eh. Kaya pag sinabi mayaman, rich in relationship. Okay. Parang ako, rich in relationship ako kasi isa yun sa minamaster ko. Oo. Inaaral ko talaga yung relationship kasi business is all about relationship. Sales is about relationship. Ayun. Kaya yun talaga minamaster ko. Pag na-master mo yun, sales will follow. Money will follow na. Kasi sila mismo. Oo. So maganda yung relationship ko sa anak ko, maganda yung relationship ko sa girlfriend ko, asawa ko, sa tao, sa kaibigan, sa business. Lahat ng relationship. So ito, ang last question before we wrap up our Masterclass podcast. If you had to start from scratch with zero money, as in totally, sabihin natin, bumalik ka 30 years ago or sabihin natin ilang years ago nang wala ka talagang pera. Kung babalikan mo yun, uulitin mo yun. And zero followers, parang zero resources, what would be your first move? Napakaganda ng tanong mo na to. Wow, sobrang solid nito, bro. Sobrang solid. Ito bro, ang sagot ko dyan. Ha? Pero na-appreciate ko yung tanong mo. Ang lupit nito, maraming mapapakinabangan yung nito eh. Tingnan mo to bro. Yung baboy, paliguan mo man yung baboy ng 10 beses, tapos patulugin mo ngayon sa kama mo, babalik at babalik yung sa putikan. Kasi nature ng baboy, yung putikan talaga. Tama. Yun ang mali ko nung nag-uumpisa ako. Nag-umpisa ako sa hebing. Kasi ang akala ko, ang pagyaman is manguha ka hebing. Oo. Manguha ng sales, manguha ng pera, mang-sales talk ng tao. Doon ako ngayon naligaw. Pangalawa, naligaw pa ako, 10 years ako nag-struggle kasi ang akala ko, para makuha mo yung isang bagay o masenso ka sa buhay, kukunin mo siya by doing. Kaya gumigising ako ng maaga, napakasipag ko naman, pero lagi akong kinakapos. Kasi para makuha mo yung gusto mo, hindi mo siya kukunin ang doing. Ngayon, nung nalinawan na ako, naka-enroll na ako sa maraming course, dumating ako sa learning mode, na-confuse ako, na-master ko, para pala makuha mo kung ano yung gusto mo. Kung mag-i-start uli ako from zero, ang uumpisahan ko, yung being. Ibig sabihin, uunahin ko yung being ko. Sarili mo. Yung sarili mo. Kaya ang tawag sa atin, human being because you must become that being. Ibig sabihin, kaya ka ngayon nakakahuli ng maraming isda dahil fisherman ka. Simple sa'yo ngayon yung doing dahil fisherman ka. Kaya kung mag-uumpisa ako from zero, uunahin ko yung being.
be more, to do more, so that I will have more. Dati nabaliktad ko. To have more, to do more. Actually, pinabayaan ko na yung being, yung be more eh. Mm. At kapag na-master mo yung being, naging ikaw na yun, bro, blessing will overflow. Everything will follow. Kasi, tinan mo yung being is identity, is your identity. Doing is your activity, nagagawa mo yung activity. And having is your property. Kaya ka ngayon sagana ka nakakahuli ng maraming isda dahil simple sa'yo yung manghuli ng isda. Minimum effort, maximum result ka ngayon. Dahil naging being ka, naging fisherman ka. Kaya ngayon madali ka mag-extract ngayon ng ipin dahil dentista ka. Ikaw yung being, naging being ka eh. Simple sa'yo, pero pag akong pinag-extract mo ng ipin, ako pagpapawis-pawisan talaga ako at baka makasama pa, delikado pa dahil hindi ako yung being. Oh. So para makuha mo yung abundance, yung kayamanan, kailangan mag-focus ka sa being, unahin mo yung being to be more. Kaya wala akong to-do list eh. Di ba tayo, pag gising sa umaga, to-do list, magkakape, sasagot ng email. Meron akong to-be list. Sino yung tao na dapat maging ako ngayong araw? O example, to-be list ko, Alex Hermosi. Gusto ko maging, isipin mo bro, kung maging Alex Hermosi ako, mahirap ba o madali ba ako yumaman? Madali. Kasi, Alex Hermosi ka eh. Karamihan ng tao, ang tinatarget nila, nakalagay sa dream board nila, kotse. Tama. Araw-araw, tiniting nila, kotse, heaving. Kailangan ko makakuha ng sale para makuha ko yun. Ako hindi. Tao. Pinaskill ko dun si Jesus Christ. Bakit to? Gusto ko maging ganun. To become that person. Or example, pinaskill ko dun si Alex Hermosi. Anong gagawin ko na activity everyday para maging Alex Hermosi ako? Kasi pag naging Alex Hermosi ako, bro, hindi himala na maging mayaman. Napakadali yumaman pag naging being ka na. So, wala akong to-do list, to-be list. To-be list. So, ang dream board ko, tao, nakalagay dun. Tao. Siyempre, hindi ko pwede sabihin muna yun. Tao. Okay. Kaya ako ganito magsalita, ganito mag-ano, kasi may pinanggalingan to. Bakit ako naghuhugas ng paa, nanililbihan, kahit wala naman ako masyadong, kahit 1 milyon ako, kasi Jesus Christ, anak ng Diyos, bumaba eh, para hugasan lang yung paa ng mga tao. So ako, kasi to be list ako, may gusto ako maging become. Araw-araw, pagising ko, nakapaskil sa tao. Gusto ko maging ganyan. So, kung and everything will follow. So, yung traits niya, kung ano ginagawa niya, yun ngayon yung gagawin mo. Kunyari, Alex Hermosi, being siya na consistency. Talagang kitang-kita kay Alex Hermosi yun. Nung umpisa na nag-content siya, consistency. So, dapat yung consistency din makita sa'yo para maging Alex Hermosi ka din. Ayun. At ang maganda doon, pag consistent ka, people love consistent people. At ang tao, binibili nila, hindi naman yung produkto ng tao, kundi yung pagka-consistent ng tao. Totoo. Kaya ka ngayon binibili dahil consistent ka mag-podcast. Yun ang Kaya pag naging ganung tao ka, naging Alex Hermosi ka, which is consistent, blessing will overflow. Napakahiwaga. So, to be more so that you can do more, so you can have more. Yun ang gagawin ko from zero to Grabe. At napakasimple na lang yun dahil ikaw yung being. Ang ibig ko sabihin, kasi ganun na nangyayari nung broke tayo eh. Tingnan mo, marami ng pera na dumating sa atin, wala naman nangyayari kasi hindi ikaw yung being na investor. Ano ka ngayon? Spender ka ngayon. Para kayong baboy na kahit marami ng paliguan ka, mababalik ka dun sa mo dahil hindi ikaw yung being na yun. Pero pag naging investor ka na, minimum effort na lang, yun na yung lalabas sa'yo. Yun na yung mga activity na gagawin mo kasi ikaw na yung being eh. So, from zero to millions, kailangan unahin mo muna to be more. Laging sarili mo. Sarili mo na. Being talaga yung being mo. Focus ka muna sa sarili mo. Kasi yun lang din yung resources na meron ka eh. Tama. At yun ang pinaka-valuable asset, hindi yung pera. Ikaw mismo. Ikaw mismo, yung being mo mismo. Yan din yung bukod tangin na makokontrol mo eh. Tama. Sarili natin. Isip natin. Mismo. Actions natin. Napakahiwaga, Ang lupit. Napakalupit, no? So, ang cheat code talaga doon, kailangan maging being ka. At isa yun sa tinuturo ko talaga, doon talaga ako naka-emphasize, naka-focus sa Astro University. Paano kita to be more. Para yung do,
minimum effort, maximum result ka. At yung Madali lang. having, susunod na lang yun. To follow na lang. Oo. Doon ka nakafocus. Doon ako Doon nakafocus. sila dapat Oo. mag-focus din. Doon yung lesson nakafocus. Maging mabuting tao ka. Yun lang. Coach lang, paano yumaman? Maging mabuting tao ka lang. Tapos, everything will follow. Grabe. Napakahiwaga. Napakahiwaga. Napakalalim. Oo. Napakalalim. Ito yung masterclass talaga na hindi lang talaga podcast to eh. Talagang Oo, yun ang very sinasabi ko na hindi lang pa-broad, kundi palalim. palalim ng palalim. Oo. Kaya bihira mo itong marinig sa yung dala-dala ko na to, bihira mo itong marinig sa Oo, sa mga typical na podcast Oo. na, 'di ba? Na nagiging guest ka. At kapag naintindihan mo to, naliwanagan ka dito, talagang cheat code talaga to. Cheat code siya, Kasi no? yung step by step eh. Maraming pwedeng magbagong buhay Mm. sa mga nakakapanood sa atin ngayon. At kaya naman ako nakakasingil ng 1 million mga high ticket dahil nga dito Dahil na sa mga doon. dala-dala ko na to. Sa being na kasi. Oo. Kusa na siya. Oo. To do more is to have more. But focus on Being becoming. talaga. Being. Oo. Kasi ang ano sa atin, human being. Human being. Kaya pala tinawag na human being. Oo. Sementohin ko pa, idol. Sige. Sa tingin mo, anong pagkakaiba ng hayop sa tao? Ang hayop kasi, pag pinanganak silang hayop, mamamatay silang hayop. Tama. Ibig sabihin, as is sila. Tama. Wala silang chance maging becoming. Oo. Ang tao naman, pag pinanganak kang mahirap, meron kang chance for you to become. Kaya may pinanganak na mahirap, naging presidente. Becoming nga eh. At tingnan mo, Rona, anong purpose ng time sa tingin mo? Bakit may time? Kasi pwede naman wala eh. Bakit pa tayo binigyan ng time? The purpose of time is for us to become. Kaya ka ngayon binibigyan ng Diyos ng mahabang oras, mahabang panahon for you to become. Kaya kailangan malinaw na malinaw sa'yo kung sino yung dapat na maging ikaw. Parang yun yung sa lapida eh, di ba? Born, Tapos, death. yung guhit na yun yung time. In between. The purpose of that for you to become. Okay. Linya man yun, pero yun talaga yung that truly matters. Yun talaga yung nagmamatter. In between. Who you become. Who you Oo. become. Kasi itong date na to, wala naman ibig sabihin to eh. Yung linya na yun. Yun yung being. Kung sino yung naging ikaw. At kaya may oras. Kaya tayo binibigyan ng oras ng Panginoon for you to become. So sino yung to be? Sino yung tao na dapat na maging ikaw? At kapag naging ikaw na yun, minimum effort, maximum result. Yung doing is magiging suwabe. And yung having will follow. Will follow. Meron ako naalala tuloy. Merong quote si Bruce Lee that the key to immortality is living a life worth remembering. Wow. Ibig sabihin nun, nung sa panahong nabubuhay ka, dahil sa nag-focus ka nga, nung sa sinabi mo na to become, doon ka nag-focus. Ang mangyayari nga niya, darating sa point na kapag ka namatay doon ka magiging alamat no? Alamat Galing ka. No? Ang hiwaga, no? Jose Rizal, Mirabulto ka. Immortal ka, no? Kaya si Immortal. Bruce Lee, di ba? Napag-uusapan pa rin natin. Bruce Ang Lee. galing nun, Jose Rizal, until now. Naging being. Para pala maging alamat ka, kailangan maging being ka. Maging being ka. Kaya yung doon ka na Bruce Lee, Jesus Christ, Jose Rizal, kung sino man. Nag-connect talaga eh. Lahat ng mga tinuro. Clarity. Nagkaroon ng clarity. Kasi marami na rin akong na-absorb na knowledge before. Tapos ngayon, yung mga nako-connect siya doon sa mga tinuturo mo ngayon, sa lalo mong pinapashow na mas lalo naging kompleto. Para pag ginamit mo, talagang umabisa talaga siya. Dahil kompleto eh. Kaya ito ang last question. Pinakalas na. What is Don Zamora's purpose in life? Ang medyo malalim to na sagot pero sagutin ko lang sa mababaw lang na Sige. sa mababaw lang na sagot. Kasi pag for cold audience lang. Sure. Ang purpose talaga natin, actually, ang mga tao ngayon, kaya nabuburn out, kaya walang direction yung buhay nila. Kasi wala silang purpose. Hindi nila nakikita yung purpose nila. Kaya ngayon, walang meaning yung buhay nila. Kaya sa tuwing may ginagawa sila, nabuburn out sila, walang sense of direction, kasi walang meaning. Bakit walang meaning? Walang purpose. So, napaka-importante sa isang tao na alam niya yung purpose niya talaga. Para magkaroon ng meaning ang life niya, magkaroon ng sense of direction.
So ngayon, ang purpose ko lang sa mababaw sa mababaw na pagsasalita, ang purpose ko ngayon makabuo ng isang online business school from the parang ang tawag ko nga dito the Netflix of e-learning. Maka-impact ako, maka-ano ako ng clarity sa through Hustler University sa mga adult. Tapos after that sa mga kids naman, Hustler University Kids naman. Grabe. Tapos dahil may cash flow na, magtatayo ako ng grocery na mura talaga. Parang maybe 50%. Yung tipong masisira yung ulo nila. Bakit ganito? Pero ang nagpipinance nun, yung Hustler University. Pwede natin tawagin na Hustler University Grocery o kung ano man. Oo. Grabe. O, parang ganun. Parang mini palengke na mas nakakatulong pa sa mga... Tapos nun, kung aabutan ko pa, makapagtayo ng religion. Gusto mo. Subscription. So, yun lang muna sa mababaw na ano. Yun ang tina-target ko ngayon kung bakit ako sobrang busy at naninilbihan. Meron kang direction eh. Meron kang vision. Meron kang education talaga kasi yun lang naman na magpapaluwag sa tao yung bagay na alam nila eh. So, isang online education na parang Netflix, valuetainment, tapos yung mga kids, para hindi na ililigaw yung mga kids. May pundasyon na. Matulong magkaroon ng online business school para sa mga kids. Yung how to solve, mga simple lang, how to solve problem, paano magpalago ng 5 piso. Bibigyan kita ng, sa bata, bigyan kita ng 1,000. Mag-video ka, palaguin mo yan. Ayun. Na parang game. Parang game na. Na-enjoy. Yan ang vision ko sa Hustler University. Natututo sila mag-manage, magpalago ng pera, mag-solve ng problem. Ayun. Para pagka tumanda sila, dala-dala na nila. Foundation kasi yan eh. Pagka bata ka eh. Sa kabataang gulang mo. Hindi tinuturo sa school yan. Paano magpalago ng pera, saan ba ginagamit yung pera. Alam lang natin na pera, money, is just an exchange of value, an exchange of something. Pero hindi tinuro yung mismong kalaliman. Kaya natutuwa ako dun sa vision mo. Grabe. So guys, Ang lupit eh, no? Religion may subscription eh, no? Ang kulit. Hustler, Hustler, church Church pero of Hustler. Basta ganun ang pagkakasunod-sunod sa adult, sa kids, tapos yung grocery. Okay. Parang di ba sa Batanes may honesty store, no? Ang kulit eh. Oo nga, no? Parang dito naman sa atin, anong klaseng tindahan to, department store? Bakit ganito kamura? Diba? Pero hindi nila alam, yung cash flow ng Hustler University yung nagpipinance nun. Ayun. Tapos yung ganun. Grabe. Yun lang muna sa ngayon, yun lang masasabi ko muna sa purpose o yung tinatarget ko ngayon. Ayun. Sa isang goal, not to impress but to impact sa buhay. Kahit pa paano sa buhay ng in my own little way sa buhay ng maraming tao. Okay. Yes. Grabe. Ang ganda nung vision mo. Pampatupang tulong sa mismo mga tao. So, bago tayo magtapos, meron ka bang mga huling gustong sabihin sa mga nanonood sa atin ngayon? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Ron, for having me, for inviting me, for giving me a chance na marinig ako ng mas maraming tao. Tama. Grabe. Gusto ko rin pasalamatan kayo, nag-invest kayo ng time. Na-appreciate ko yung pag-invest nyo ng time. Pleasure to be here. At sana may nakuha kayo kahit kapiraso, mapakinabangan nyo, magamit nyo to improve life and business. Ayan. At kita-kits soon. Yes. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate. Ang dami ko natutunan. Thank you. Solid. Guys, so marami kayo natutunan. Nasa inyo kung i-apply nyo sa mga nakikinig at nanonood sa atin hanggang ngayon. No? I would like to thank you rin. Dahil sa nasubaybayan nyo, sinubaybayan nyo talaga. So, ayun. Ulit sa mga gusto makapag-subscribe at sa mga gigil na makapag-start, hustleruniversity.com.ph is nandito sa description dito sa baba. So, guys, kita-kits ulit sa ating next master class.